Harapin ang pagkakalat ng masasamang espiritu. At ang sugatang guro mong maganda. May dalawang pagpipilian ka. Unang pagpipilian ay ipangako na haharapin ang lason para sa guro. Maging isang rebelde laban sa master. Pangalawang pagpipilian ay magpanggap na hindi alam. Na parang walang nangyari. Pero ikaw ay hindi pipili kahit isa sa mga ito. Dahil nagising ka, isang simulation system. Sa unang dalawang simulation, sinubukan mo ang dalawang opsyon na ito. At walang pagbubukod. Kapag nagising ang guro, isang saksak sa lieg at siguradong patay na patay. Isang saksak sa lieg at siguradong patay na patay. Kaya't nagsimula ang ikatlong simulation. Gumawa ka ng isang desisyon na labag sa katwiran. Pumasok ka ng walang paalam. Pareho pa rin ang pamilyar na eksena ng kasiyahan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ka nanatiling nakatungo lang, kundi mabilis na tumakbo papunta sa kama. Nabigla si Su Qingshuang sa ginawa mo. Ngunit bigla kang bumagsak at naupo sa gilid ng kama. Master, kamusta ka? Malubha ba ang iyong mga sugat? Yuan Nadakip ako ng mga tao ng Yumzeng. Malubha ang aking mga sugat. Nadapo pa ako ng masamang lason. Kung hindi ako makikipag-isa sa iba, maaaring may panganib sa aking buhay. Napatigil ang iyong tingin. Nagpanggap na walang malay. Evil na lason. Yung parang nagpapalabas ng pagnanasa. Kapag sumabog, hindi pwedeng tungkol sa lalaki at babae. Hindi pa natatapos magsalita. Si Su Qingshuang ay parang unang beses na nag-simulate. Hinawakan ka sa liig ng kusa. Hindi ka agad sumugod. Sa halip ay nagmurmur. Naalala ko, noong hindi matagal na ang nakaraan. Si fifth senior brother ay gumawa ng isang pill na maaaring magdulot ng masamang epekto. Parang ang tawag ay King Maidan. Balita tungkol sa detox pill. Maagang na iparating kay Su Qingshuang. Hinihikayat siyang magtiyaga pa. Kung bukas ay hindi makabalik ang mga senior na kapatid, mag-isip ng ibang paraan. Kinabukasan ng umaga, lahat ng mga senior na kapatid ay bumalik. Nakatayo ka sa labas ng tulay ng Hongxia. Nakita mo si Wang mula sa malayo. Agad siyang tinawag, at humingi ng gamot para sa paglilinis ng mga ugat at pag-aalis ng lason. Mga alalahanin mo. Hindi nag-isip ng marami si Zhao Yuan lang. At agad na inilabas ang gamot at ibinigay sa iyo. Kapatid na disipulo, kamusta ang guro? Nahawaan ba siya ng lason? Ay naku, mestro. Malalaman mo rin pagdating ng panahon. Pinipilit mong itago ang hiyasang ngiti sa kamay ni Su Qingshuang. Pagkatapos ng isang oras, nagsusulong si Su Qingshuang sa pagtitipon ng mga disipulo. Lahat ay nasa iyong inaasahan. Eksaktong tulad ng pinagsimulan mong plano. Kapag natapos na ng lahat ang kanilang pag-aalay ng katapatan, si Su Qingshuang ay hindi tumingin sa iyo sa pagkakataong ito, kundi dahan-dahan siyang tumingin kay Wu Shixong. Ming-er. Si Zhao Yuan lang ay tila masaya pa, na mayabang na nagsabi. Ang mga elixir na inihanda ng disipulo sa kanyang libreng oras ay hindi inaasahang makakatulong sa guro sa pag-aalis ng lason. Aking mga disipulo, hindi ako nag-aasam ng sobra. Habang nagsasalita siya, si Su Qingshuang ay nakangisi ng malamig. Biglang sumugod ang kanyang mahabang espada. Lahat ay nagulat. Si Zhao Yuan lang ay nakapahid sa lig. Nabigla at hindi makapaniwala. Yung pildigro na panglunas sa lason. Talagang naihanda na ni Zhao Yuan lang ilang beses na ang nakaraan. Pero kahapon mo sinadyang sabihin kay Su Qingshuang na ang pill ay hindi matagal nang ginawa. Ang salitang hindi matagal ay napakasensitibo. Sinasabing matagal, matagal din. Sinasabing maikli, maikli rin. Ako mismo ay nasa kagipitan. Nadali sa masamang lason. Bakit ikaw pa ang mailunas? O hindi pa ito matagal na ginawa? Sumpa, traitor. Ganito ang kapalaran ng mga nagtaksil sa kanilang guro. Naging kapalit ng iyong buhay ang 5 nakatatandang kapatid. Ngunit sino talaga ang tunay na espiya? Wala pa ring nakakaalam. Nabuhay ka hanggang gabi. Ngunit agad mong napansin ang isang problema. Kung hindi ka mamamatay, hindi matatapos ang simulation. Kinabukasan ng umaga, muling pumunta ka sa aklatan ng mga sinaunang kasulatan. Dahil ang mga piraso ng clue mula sa huling simulation ay nagsasabing may tinatagong lihim dito. Nagpasya kang maghukay ng mabuti. Muli mong natagpuan ang nakatagong aklat ng mga karangalan. Habang balak mong suriing mabuti ang mga detalyeng naiwang kulang, biglang lumitaw sa likod mo ang pangalawang kapatid na babae. Isang palad ang tumama sa iyong balikat. Kapatid, ano ang tinitingnan mo? Ang boses ni Shuang Hanyu ay kasing lamig ng talim ng kutsilyo. Nang makita niyang hawak mo ang aklat ng mga karangalan, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Hinawakan ka sa lig. Itinaas ka ng buo. Talagang natuklasan mo ang lihim dito. Mukhang, hindi ka na makakaligtas. Nagmumukha kang takot. Patay ka na. Tapos na ang simulation. Nakuha ang piraso ng pangyayari.
Malapit na pakikipag-ugnayan kay Sigundutya. Lihim ng silid-aklatan. Biglang humingal ka ng malakas. Naaapektuhan ang dibdib mo sa pagkabahala. Parang totoong nakaranas ka ng kamatayan kanina. Sa huli, talagang pinatay ka ni Sigundutya ng buhay. Ano ba ang sikreto na itinatago ng aklatan ng mga sinaunang talaan? Ano ang nagtulak sa kanya na pumatay para itago ang katotohanan? Hindi ba siya natatakot na matuklasan ito ng kanyang guro at maparusahan? Hinahaplos mo ang iyong lig, na puno ng pagkawasak. Naku po, pwede ba talagang manatili sa sekta na ito? Hindi ba ito tungkol sa pagsasanay ng immortalidad? Bakit parang nagiging misteryo pa ito sa akin? Ngunit sa pamamagitan ng tatlong pagsasanay na ito, sa wakas ay makakayanan mong talunin siguro Su Qingshuang. Sa pagsugpo sa mga taksil. Sayang, kailangan isakripisyo si ikaw walang guro. Ngunit sabi nga ng kasabihan, mas mabuti nang mamatay ang kaibigan kaysa sa akin. Biglang may nagniningning na ideya. Dahil sa simulation point, ay refresh ng 5 beses. Bakit hindi, di ba? Sa kahit anong paraan, tiyak na. Bakit hindi gamitin ang panahong ito para kolektahin ang mga piraso ng kaganapan? Itinutok mo ang iyong tingin sa unang gabi ng guro. Walang iba kundi ako. 2 pangyayari. Nagsimula na ang simulasyon. Sinusunod mo ang mga hakbang ayon sa karanasan. At mabilis mong narating ang bahagi ng personal na pag-detox. Ngayong beses, iba ang iyong paraan. Nangangako kang babawiin ang pagkakasakal sa iyo. Kahit na nagtagumpay sa pag-detox, hindi mo pa rin maiwasan ang kamatayan. Ulit-ulit mong pinangyarihan ang simulation. Pagkatapos, pakiramdam mo ay maputla at payat. Para kang mahihilo habang naglalakad. Pero hindi pa panahon para mag-alala tungkol dyan. Kaya't naglakad ka na parang nagdududa. Parang isang veteran na artista. Dumiretso sa palasyo ng master ng maayos. At naririnig pa rin ang pamilyar na boses. Pamilyar na mapang-akit na tanawin. Ngunit sa sandaling ito, tunay mong naabot ang katahimikan ng puso. Sapagkat 2 beses mo nang sinubukan ito ng sunod-sunod. Kahit dumating pa si Bodha ngayon, hindi siguro magiging kalmado ang kanyang isipan kaysa sa iyo. Guro, kailangan mong magtiyaga. Babalik na sila ng nakatatandang kapatid na babae agad. Gagamitin natin ang antidote ni ika-5 na kapatid. Tiyak na magiging ligtas ka. Kung bukas ng umaga ay hindi pa sila bumalik. Kahit mamatay ako, tutulungan ko pa rin ang guro na maalis ang lason. Tinitingnan ni Su Qingshuang ang iyong mukha, na nanghihina dahil sa pag-aalala para sa kanya. Agad siyang naantig. Tingnan mo ang sarili mong alagad. Naubos ang lakas at naging ganito ang itsura. Walang kahit anong masamang pag-iisip sa mga mata niya. Napakalinaw ng isipan ng disipulo na ito. Hindi madalas makita. Tahimik niyang naisip. Ang sumpang si ika-5. Nauna pa siyang gumawa ng King Mai detox pill. Ano ba talaga ang intensyon mo? Ang mga susunod na pangyayari ay eksaktong pareho sa simulation mo dati. Ngunit dahil ngayon, nakatago kang nagmamasid sa reaksyon ni senior sister. Natuklasan mo nga ang ilang detalye. Ang reaksyon ng 3 nilang babae ay kakaiba. Sa gitna ng pagkabigla, may halong ginhawa. Walang kahit kaunting panghihinayang sa pagkamatay ng junior. Dapat mong malaman na bago ka dumating sa Blozo. Si ika-5 nakatatandang kapatid Zhao Yuan lang. Ay 1 taon na. 1 taon na kasama ang guro. Sa loob ng 1 taon, kahit na ang mga pusa't aso ay namatay, dapat naman ay may kaunting lungkot, di ba? Kapatid na pangalawa, huwag nang tumingin. Pagkalipas ng kalahating oras, ikaw at si kuya pang-4 na si Zhu Chengfeng. Itataboy ninyo ang bangkay sa ilalim ng isang puno sa likod na bundok. Maraming bakanting lugar sa likod na bundok. Bakit kailangang pumili ng malayo? Sa halip na dito sa ilalim ng punong ito, hindi mo na itanong ang tanong na ito. Dahil lumampas na sa oras ng simulasyon. Nagpasya kang hintayin ang bukas para tanungin ito sa oras ng simulasyon. Matapos gawin ang lahat ng ito, naupo ka sa iyong bakuran. Tungkol sa lahat ng nangyari sa buhay. Ang mundong ito ng pagsasanay sa imahinasyon ay tila hindi kapareho ng iyong nakaraan. Kung si Su Qingshuang ay gustong hulihin ang espiya, bakit hindi na lang niya direktang hinanap ang kaluluwa? Baka ang mga cultivator sa yugto ng nascent soul ay hindi kaya maghanap ng kaluluwa. Paano posible na hindi kaya ng mga cultivator sa yugto ng nascent soul ang maghanap ng kaluluwa? Kapag hinanap mo ang bawat isa ng paisa-isa, bakit ka pa matatakot na hindi mahuli ang espiya? Pero hindi niya ginawa iyon, dahil sa kanyang sariling pagdududa. Diretso na siyang pinawalang sala. Pangalawa, nakita mo lang ang isang talaan ng mga nagawa. Kaya ganito kalakas ang reaksyon ng ika-2 nakatatandang kapatid. Kahit handa siyang patayin ang kanyang sariling kapatid na lalaki. Hindi ito basta-basta na walang dahilan. Dahil kung handa siyang pumatay, ibig sabihin, hindi siya natatakot sa mga magiging resulta. Ibig sabihin, si Shuang ang nag-utos. Si Qingshuang ang nag-utos. Karamihan sa likod nito ay utos ni Su Qingshuang. Mukhang hindi ganoon kadali ang Biluozong.
Kung hindi tayo magiging maingat, maaaring hindi tayo magtagal ng ilang araw. Nga. Dapat ay nakalap ko na lahat ng piraso ng pangyayari, di ba? Bigla mong naisip yan. Muling tinawag ang system panel. Saka nang ibaba ng personal na impormasyon. Nakita ang simbolo ng piraso. Isang maliit na paggalaw ng isip. Kung hindi ako, sino pa? Ang naka-unlock na marka ay kumikislap. Walang pag-aatubili mong pinili ang mag-unlock. Ding! Binabati kita, tagapagbantay, sa pagtapos ng kaganapan na ikaw lang ang makakagawa. Pumili ng isang bilang-bilang gantimpala. Ang simulation points ay bumabalik ng 1 punto tuwing 2 oras. Third gift, tahimik na pagsasanay. Third gift. Simulahin ang limitasyon ng puntos, dagdagan ng 2. Nag-refresh araw-araw. Sistema ng mga gawain. 3 opsyon ang nasa harapan. Sa tingin mo, kailangan itong pag-isipan ng mabuti. Una, maaari nang alisin ang 2 opsyon. Ang mga side effect ay walang iba kundi ang sakit sa bato, pakiramdam ng pagkakabuhol, o kaya ay mahina ang katawan. Lahat yan ay pwedeng mapunan ng dahan-dahan. Ang una ay may kakayahang magpagaling mismo. Pwedeng makakuha ng libreng pagkakataon hanggang 6 na beses sa isang araw. Minimum ay 3 beses ng libre. Kasama na ang pangunahing 5 puntos. Ibig sabihin, may garantiya kang 8 pagkakataon sa simulation. Mas maraming simulation na magagawa. Mas magiging tiwala ka sa susunod. Na mag-explore ng mga lihim sa sekta. Pipiliin ko ang isa. Wala kang pag-aalinlangan. Ang kakayahang ibalik ang simulation points tuwing 2 oras ay nasa kamay na. Dagdagan ang titulong walang iba kundi ako. Mabilis na dumating ang oras ng daga. Agad na puno ang simulation points. Muling nagsimula kang magsimulete. Sa pagkakataong ito, handa ka nang pasukin ang biblioteka ng gabi. Simula na ang simulation. Tumayo ka sa loob ng bahay at nag-isip sandali. O kaya ay magpasya kang pumunta muna sa iyong master. Ayon sa dati mong simulation, dapat ay nakapagpahinga na si Sukingsho ang sa iyong presensya. Ngunit nakakagulat na, kakapasok mo pa lang sa Kixia Hall. Lumabas si Master Sister Ruking. Maliwanag na hindi niya inasahan na darating ka. Na may sorpresa. Junior brother, bakit ka nandito? Oh, gusto ko lang makita. Sabi mo ng totoo. Lumabas sa mukha ni Shen Ruoking ang banayad ng ngiti. Mukha ni Shen Ruking. Sadyang iniangat ang kamay at inilagay sa balikat mo. Magaan ang tono ng pananalita. Bihira kang maging ganito kaunawain. Naalala mo pa ang iyong guro. Sabi niya. Buong magdamag, lagi kang nasa tabi niya para alagaan siya. Talagang salamat sa'yo. Ang ugali ng senior sister, napaka-cold niya. Kaya nakakatulong sa'yo ang pakiramdam mo ng kapanatagan. Sa loob ng sekta, may isang normal na tao pa rin. Anong sinasabi mo? May utang na loob ang master sa akin. Kung hindi niya ako tinanggap bilang kanyang disipulo. Para maging isang tagapag-ayos ng espiritu, ang iyong taos pusong pananalita, ay hindi maiwasang magtaas ng malaking hinlalaki si Shen Ruoking. Sa oras na iyon, bigla kang nagsalita muli. Sister Master, nakapagsanay na sa 2 antas ng key refining. Pero parang mabagal ang progreso. Siguro hindi maganda ang napiling pamamaraan. Pwede ba akong pumunta sa aklatan? Para makahanap ng bagong pamamaraan sa pagbuo ng enerhiya. Ha. Hindi ba't sinabi na sayo ng iyong 3 nakatatandang kapatid? Yung pinili mong pamamaraan na Jukiju ay mga nalampasan at lipas na. Pero para sa bilis mo, hindi naman masama. 2 buwan lang nakapag-practice ng 3 antas ng ki. Pag nakalipas ang kalahating taon, baka kaya mong maabot ang yun ina. Pinakalma ka ni Shen Ruoking. At binigyan ka pa ng makatotohanang suhestyon. Subukan mong mag-practice ng Yuling Zenju. Siguraduhin mong mabuti ito. Maaari ka bang pumunta sa Library of Classics pagkatapos nito? Nagtataka siya. Hindi basta-basta pumupunta sa pagsusulat ng mga kasulatan, di ba? Matapos makuha ang kumpirmadong sagot, diretso kang pumunta sa pagsusulat ng mga kasulatan. Maingat na obserbahan ang paligid. Walang anino ni second sister. Malamang, hindi na siya maulanan ng bigla ang atake, di ba? Maraming beses ka nang pumunta sa tanggapan ng mga akdang pantao. Malinaw ang pagkakahati-hati ng mga uri ng mga teknik. Sa pagkakataong ito, medyo tuso ka. Hindi ka diretsong naghanap sa talaan ng mga nagawa. Tingnan mo. Sa wakas, sa iyong walang humpay na pagsisikap, natagpuan mo ang kakaiba sa mataas na antas ng mga teknik. Isang kahon na nakatago sa likod ng istante. Kung hindi mo hahanapin ng mabuti, hindi mo talaga ito mahahanap. Buksan ang kahon. Ang unang sumalubong sa iyong paningin ay isang gulugod na gawa sa kawayan. Nagtatala ito ng isang natatanging pamamaraan ng pagsasanay sa pagkamit ng immortalidad. At may kinalaman sa paggawa ng elixir. Sa pamamagitan ng pagmamasid, napansin mo ang mga istante sa paligid. Napuno ng alikabok dahil matagal nang hindi nililinis. Napakalinis ng ibabaw ng kahon. Ibig sabihin yan, may nakialam kamakailan.
Tiyak kang ito ay isang kasanayan sa alchemy. Sa loob ng sekta, maliban sa ikalimang nakatatandang kapatid, wala nang iba pang nagsasanay ng alchemy. Kaya, ang bamboo scroll na ito ay para ba kay ikatlong nakatatandang kapatid? O kaya naman kay ikalimang nakatatandang kapatid? Habang ikaw ay nag-iisip, biglang naramdaman ang malamig na hangin mula sa likod. Lumiko ako. Biglang kumipot ang puso ko. Nasa likod mo ngayon si ikalawang senior sister Xuanghan, nakadikit ang mukha niya. Tinititigan kanya ng matindi. Junior brother. Anong ginagawa mo sa library ng mga klasiko ng ganito na ang gabi? Ang mukha niya ay malamig na parang yelo. Tinitingnan ka ng may mapanlikhang mata. Agad kang nagbigay ng paliwanag. Kakausapin ko lang ang nakatatandang kapatid na babae. Tungkol sa pagsasanay. Inirekomenda niyang muling pag-aralan ang Qigong. At pinadala ako sa aklatan. Para pumili ng isang aklat na tinatawag na Yuling Zhenju. Harapin ang dahilan na ito. Si Shuang Hanyu ay halatang nagulat. Nagtanaw siya sa bamboo slip sa iyong kamay. At ang kanyang labi ay bahagyang umangat. Ano ang nasa kamay mo? Hindi ko alam. Nakita ito sa likod ng mataas na antas ng teknik. Ito ay isang paraan ng paglikha ng elixir. Siguradong si Zhao Yuan lang ang huling nagbasa nito. May nadiskubre ka ba? Tinitigan ka ni Shuang Hanyu ng matindi. Naramdaman mong may hindi maganda. Nagkunwaring kalmado. Ano ang sinasabi mo? Nadiskubre mo ang sikreto ni Lao Wu. Tama ba? Dahan-dahang lumalapit ang nagielong buwan. Biglang sumulong at inangat ka. Pinalaki mo ang mga mata mo. Biglang bumaha ang pakiramdam ng pagkahilo. Sa huli, nahihirapan kang maglabas ng ilang salita. Ako. Putang ina mo. Hinimatay ka habang buhay. Tapos na ang simulation. Nakuha mo ang piraso ng pangyayari. Malapit na pakikipag-ugnayan kay second senior sister. Lihim ng biblioteka. Biglang ginigising ka. Umupo sa ilalim ng puno at humihingal ng malakas. Mas matindi ang pakiramdam ng pagkabuhos na ito kumpara sa nakaraang pagkakataon. Mas malaki rin ang epekto nito sa katawan. Pagkatapos huminga ng maayos, talagang naguguluhan ka. Ang ikalawang nakatatandang kapatid na babae ba ay talagang baliw? Nakatayo lang ba siya malapit sa aklatan? Bumabantay siya sa araw. At bumabantay din sa gabi. Sobrang galing na ng acting mo. Pero nakakabahala pa rin. Lalo na't pumunta pa ako sa Tianqiuqie. Pero may big sister na sumusuporta, di ba? Parang may mali. Hindi dapat ganito kadali ang ganitong pagkakataon. Kahit na may gawain si second sister sa Tianqiuqie. Gawain sa Tianqiuqie. Hindi naman pwedeng bantayan ito ng 24/7. Saan nagkamali? Baka si Ate Master. Pinipikit mo ang mga mata. At biglang kinabahan. Kung hindi ko malilinaw ang lihim ng Library of Classics, hindi ako makakapagpahinga ng maayos. Nagpa siya kang subukan ulit. Ngayon, handa ka nang maglaro ng maliit na isda. Simula na ang simulation. Tumingin ka sa langit at nakita ang pahilis na buwan. Muling bumalik sa Qixia Hall. Nakilala si senior sister. Sinasabi ang parehong linya tulad noong nakaraang simulation. Matapos makatanggap ng payo mula kay Shen Ruoking. Masaya kang pumunta sa aklatan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ka naghanap sa mga istante. Sa halip pagpasok mo, ay nagtago ka sa kabinet ng mga gamit sa aklatan. Lumipas ang 15 minuto. Nakabukol ka sa loob ng kabinet at hindi komportable. Habang nagdududa ka kung nag-iisip ka ng labis, biglang may marinig kang mahihinang hakbang sa labas. Agad mong pinigil ang iyong hininga. Lumabas na ang ikalawang nakatatandang kapatid. Tumingin siya sa paligid, parang may hinahanap. Sa mga sandaling iyon, muli may narinig na yapak. Isang malambing na boses. Agad kang napatitig. Master, hindi mo ba sinabi na darating si Junior Lu sa library? Hindi siya dumating dito. Alainan, siguro nag-aalala lang ako. Kahit na hindi siya dumating ngayong gabi, sigurado akong makikita siya bukas ng umaga. Pangalawa, dapat bantayan mo siya ng mabuti. Huwag mong hayaang makita niya ang mga bagay na hindi dapat makita. Alam ko, tama at master. Naayos mo na ba ang tungkol sa ikalimang junior brother? Yung nakakadiring tao na iyon. Matagal ko nang gustong patayin siya. Ngayon, tama lang na namatay siya. Huwag na tayong mag-usap patungkol dito. Baka magalit ang guro sa mga hindi nagkakaisang pahayag. Iwanan na lang kay ikatlo ang usaping tungkol kay ikalima. Tumatakbo ang puso mo ng mabilis. Nawala na ang tunog. Hanggang sa tuluyang nawala ang boses. Nakapagpahinga ka na sa wakas. Kasabay nito, nakumpirma mo ang isang bagay. Hindi rin mabait ang nakatatandang kapatid na babae. Siya ang nagbigay ng impormasyon kay ikalawang kapatid na babae. Na ikaw ay pupunta sa aklatan. Matagal kang naghintay. At nang makasiguro na walang tao. Na ikaw ay aalis na dahan-dahan. Biglang nagbigay ng babala ang sistema. Patay ka na. Tapos na ang simulation. Nakatingin ka sa simulated na eksena. Nangangapa ang mukha. Hindi talaga maintindihan kung paano siya namatay.
Hanggang matapos mong mapanood ang replay ng sistema saka ka na naisip na matagal na nilang napansin ka. Dahil matagal kang hindi lumalabas. Si second senior sister na talagang nainip. Diretso mong tinapik ang kabinet kasama ka, naging pulbos. Naupo ka sa lupa. Nakanganga, nakapikit. Paulit-ulit mong pinag-iisipan ang bawat hakbang na ginawa. Sa pangkalahatan, naiulat ito sa mga sumusunod na punto. Isipin ang kilalang pamilya sa loob ng bahay. Ng kilalang pamilya. O sabihin na natin, hindi ito karaniwan. Sobrang radikal na tao. Dapat ay hinahanap ang taksil. Pero pumapatay ng walang pakundangan base sa sariling palagay. 3. Mula sa sinabi ng nakatatandang kapatid na babae, hindi mahirap maintindihan na ang nakatatandang kapatid na babae ay gumaganap bilang tagapamagitan. At ang ikalimang kuya na si Zhao ay labis na kinamumuhian ng ikalawang nakatatandang kapatid na babae. Sabi niyang karapat dapat siyang mamatay. Kahit ang nakatatandang kapatid na babae ay hindi tumutol. Ipinapakita nito na si ikalimang kapatid. 4. Kahit sino pa ang kasama niya. Mas mabuting ituon ang pansin sa ibang tao. Nabanggit ni nakatatandang kapatid na babae at ng ikalawang kapatid na babae ang pag-aayos tungkol kay ikalimang kapatid. Pero ang problema, pumanaw na si fifth senior brother. At ang katawan pa nga, ikaw pa ang naglibing kasama niya. Paano mo pa ito aayusin? Gusto mo bang buksan uli ang libing at saktan ang bangkay? Hindi naman siguro, di ba? Anong silbi pa ng patay? Hinimas-himas mo ang baba, alalahanin ang detalye ng libing. Yung mga detalye ng panahon. Hinahawakan mo ang baba mo habang inaalala ang mga detalye ng paglilibing ng bangkay. Mga detalye ng paglilibing. Hinahawakan mo ang baba mo habang inaalala ang mga detalye ng paglilibing. Ang tanging bagay na hindi maintindihan ay si ika-4 na kuya, si Zhu Chengfeng, na tahasang nagngangalang at nag-utos na ilipat ang bangkay sa isang partikular na puno. Kahit na maraming puno sa paligid, bakit hindi ang malapit ang pinili kundi ang malayo? May problema talaga dito. Tingnan mo ang natitirang 3 pagkakataon ng simulation. Walang pag-aalinlangan. Ipagpatuloy ang simulation. Malamig ang simoy ng gabi. Maingat kang umalis sa bakuran. Base sa impormasyon mula sa huling simulation. Ang ikatlong senior sister na si Liu Ruyan ay sa hindi kalayuan. Ang bangkay ni Kuang pumunta sa likurang bundok para ayusin ang bangkay ng ikalimang senior brother. Kaya tahimik kang pumunta sa madilim na bahagi sa likod ng isang dalisdis. At tinakpan ang ulo ng mga damo. Na ang tanging nakalabas ay ang mga mata na nakatutok ng mahigpit sa unahan. Ang ikatlong senior sister ay isang cultivator sa gitna ng foundation establishment stage. Basta huwag mong sinasadya na tingnan ang paligid. Naniniwala ka na hindi kanya matutuklasan. Mga kalahating minuto ang lumipas. Sa malayo, sa wakas ay may ingay. Nakatutok ka sa harapan na may kaba sa puso. Nakita mo si Liu Ruyan na nakasuot ng simpleng palda. Diretso siyang naglakad patungo sa punong iyon. May mukha siyang puno ng inis. Hawak ang isang garapon sa kamay. Nagsusumpa ng tahimik. Mukhang ang mga labi ay nagsasalita, tulad ni na Maestra Jai at iba pa. Pero sobrang layo nila. Hindi mo talaga maririnig ng malinaw. Pero ang susunod na eksena, magpapanganga sa'yo ng biglaan. Pati ang paghinga mo ay titigil. Nakita si Liu Ruyan na naghukay ng butas. At humawak ng kutsilyo na pinagsasaksak ang katawan. Sa susunod na segundo, diretso niyang kinuha ang dugo ang puso. Ang pinakamahalaga ay ang pusong iyon ay itim at patuloy na pumipintig. Nakatitig ka habang si Liu Ruyan ilagay ang puso sa garapon. Bago siya umalis, pinalad niya lang. Ibinalik ang lupa sa hukay. At saka siya umalis. Matagal na rin. Nang masigurong tuluyang nakalayo na siya, saka kadahan-dahang lumabas mula sa dilim. Binalikan mo ang hukay kung saan libing si Wu Shixong. Sa loob ng hungkag na dibdib, patuloy ang pagtagas ng likido sa bahagi ng puso. Naku, baka ito ay mundo ng cultivation ng mga clacks. Hindi dapat ganito. Nakatayo ka lang sa lugar, at ramdam mo ang kilabot sa balat ng ulo. Muling pinupuno ang hukay. Nakatingin sa hukay sa harap mo. Napakakomplikado ng damdamin. Nang hihina ang loob mo, magpapasya kang tumakbo ng diretsyo. Pero dahil sa maliit mong katawan at maikling mga binti, baka ilang kilometro pa lang ay mahuhuli ka na. Biglang may dahong bumagsak mula sa itaas. Nilingon mo ang ulo mo. Biglang nagdilim ang iyong paningin. Tinitingnan mo nang may pagdududa ang punong ito sa harap mo. At lumingon ka sa mga puno sa paligid. Bigla mong napansin na may mali. Lahat ng mga puno sa paligid ay masigla ang paglago. Siksik at mayaman ang mga sanga at dahon. Ngunit ang punong ito ay tila hindi lumalaki ng maayos. Parang kulang ito sa tubig at sustansya. Isang nakakatakot na kaisipan ang pumasok sa isip mo. Parehong lupa, parehong kapaligiran, parehong likod bundok. Bakit ang ibang mga puno ay namumunga ng masagana? Pero itong isa, bakit hindi? Humihingalo ka.
Nang may kaba sa tabi ng pinakabagong puno. Inihahalin tulad sa paglilibing kay Kuya Wushi. Hukayin mo ng walang gamit. Habang naghuhukay, nabawasan ang pawis mo. Dahil malinaw mong nahawakan ang buto ng tao. Para patunayan ang iyong hinala, pumunta ka sa ilalim ng iba pang mga puno. At naghukay ng naghukay. Tulad ng iyong inaasahan, ganoon din ang katotohanan. Sa ilalim ng bawat puno, ay nakalibing ang isang tao. Bigla mong naalala, ang aklat ng mga nagawa na nakuha mo sa silid-aklatan, na naglalaman ng mga pangalan ng maraming kapatid na lalaki. Ngunit hindi mo kailanman nakita ang kanilang mga bakas. May 34 na puno dito. Ibig sabihin, nakatago sa ilalim. Nang ikaw ay naglalakad pabalik sa kahabaan ng pasilyo. Bigla kang natakot. Agad kang pinawisan. Napansin ni Liuruyan ang iyong kakaibang reaksyon. Medyo nakakunot ang kanyang noo. Kapatid, bakit ka nandyan sa gitna ng gabi, hindi nag-aaral ng mabuti? Bakit ka napadpad dito? Wala naman, ate. Naiinip lang ako kaya gusto kong maglakad-lakad. Nagkunwari kang walang alam. Sadyang nililihis ang usapan. At nilalampasan ito nang hindi pinapansin. Hindi ko inakala na siya pala ay ngumiti ng malambing at iniabot ito. Pinilit mong itago ang iyong pagkabigla. Sobrang instinct na umatras ng bahagya. Ngunit si Liuruyan ay pumikit ang ulo at lumapit. Tinitingnan ka mula ulo hanggang paa. Kaibigan kong disipulo. Hindi ka maganda. Tingnan mo ang dumi sa katawan mo. Mansa pa ang damit mo ng dugo. Sigurado. Napupunta ka sa likurang bundok, siksing gusiksyong ba. Lumiko ka at tumakbo. Ngunit sa malambing na tawa ni Liuruyan, ay nahatak ka papasok sa silid ng alchemy. Lushidi, alam mo ba? Sa totoo lang, matagal na akong nahuhumaling sa iyong puso. Ngunit sa loob ng 2 buwang ito, napakagalang mo sa amin. Hindi ka nagkamali kahit kaunti. Ang iyong matinding pagmamakaawa ay naging kanyang pampasigla. Inukit ng buhay ang iyong puso. Sa bingit ng kamalayan, nakita mo ang iyong pulang-pula, na may init pa sa loob na puso. At sa mukha ni Liuruyan, biglang lumitaw ang pagkagulat at hindi pag-unawa. Tapos na ang simulation. Nakuha ang piraso ng pangyayari. Nawawalang senior na kapatid. Ang pagliligtas ng may sakit na ikatlong senior na kapatid. Hinahawakan mo ang bahagyang masakit na dibdib. Tinitingnan ang mga salita sa system panel. Hindi ko mapigilan ang pagngangalit. Sistemang aso. Sinasabi mo bang ito ay pagtubos? Sino bang nagtatubos sa pamamagitan ng pag-alis ng puso? Ang iyong tingin ay bumagsak. May natitirang sakit sa dibdib. Talagang hindi maganda ang dulot ng simulasyon. Ngayon ay dito na lamang tayo titigil. Bukasan ng umaga, magsimula ulit ng simulation kapag may nangyari. Higa ka sa upuan sa loob ng hardin. Isasara mo ang mga mata at sisimulan ang huling pagsusuri. Sa huling sandali, nakita ng ikatlong senior sister ang puso ko. At tila siya ay labis na nagulat. Akala niya ay itim din ang puso ko. Ngunit hindi niya inasahan na ito pala ay pula. Kaya ang pagtubo sa mga pira-pirasong pangyayari ay nangangahulugang nagkamali ng tao. Itim ang puso. Kahit paano tingnan, hindi siya mabuting tao, di ba? Tama. Sa paningin ng mga senior na babae, hindi mabuting tao si ikalimang senior brothers Hao Yuan lang. Kaya itim ang puso niya. Mabait ka na ba? Ang kaisipang ito sa iyong isipan ay agad na tinanggihan. Dahil kung ang mga ganitong bagay ay madaling masabi, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon. Hindi ka na magkakaroon. Hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon. Hindi ka na magkakaroon kahit. Hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon. Hindi naman ganun. Marahil sa kanilang mga mata, hindi ka isang mabuting tao. Ito ay isang pagkiling. O maaari ring sabihing isang stereotype. Ngunit kung paghahati-hatiin ito sa mabuti at masama, may problema na naman. Paano naman ang mga nawalang nakatatandang kapatid? Umabot ng 30. Lahat ba sila ay masasama? Lahat ba sila ay may kasalanan? Talagang hindi ko maintindihan. Pinigilan mo ang magulong isip mo. At nagsimulang mag-focus sa paghinga ng espiritu. Walang usapan sa magdamag. Ang malalim na tunog ng espada ay gisingin ka. Nasa tabi si Kuya Zhu Chengfeng na nag-ensayo ng espada. Kakaumpisa lang niya ng ensayo ng espada sa umagang ito. Medyo nahuli na siya. Bumulong ka ng tahimik. Maingat kang lumakad papunta sa tabi. Ang espada ni Zhu Chengfeng ay mabilis na umiikot sa kanyang kamay. Sa bakuran, ang kanyang galaw ay nagdudulot ng hangin at ulap. Biglang may isang daluyong ng espada na tumama sa tabi ng iyong paa. Tapos na siya. Tumingin sa'yo. Ngumingiti. Kayo. Bakit ka nandito? Masyado bang malakas ang ingay ni Kuya? Nakaabala ba sa iyong pag-aaral? Dahil sa pag-iingat, pinili mong magsimula muna ng simulation. Sa harap ng tanong ng senior brother mo, ikaw ang nagpasya na magpaliwanag. Wala. Dumiretso lang dito para tingnan. Tama, senior brother.
Kagabi, nag-aral ako sa loob ng courtyard buong magdamag. Bakit hindi ka nag-practice ng swordsmanship? Naging medyo nahihirapan na ako. Ha ha ha. Tumawa si Zhou Chengfeng ng ilang beses. Pagkatapos ay huminga ng malalim. Maraming iniisip. Si Lao pala ay isang espiya ng Yuming sect. Kaya hindi siya nag-practice ng espada. Sa halip ay nagmumuni-muni sa loob ng kwarto. Ganito talaga ang mga taong ito. Karaniwan, mukhang mabait naman siya. Nagkunwaring huminga ng malalim ka. Bilang pagpapakita ng labis na panghihinayang. Pagkatapos ay sinubukan mong tanungin. Kapatid Zhao. Gusto kong pumili muli ng isang ehersisyo sa paghasa ng ki. Maaari mo ba akong tulungan hanapin ito? Nang banggitin ang tanggapan ng mga klasikong akda. Halatang nagbago ang mukha ni Zhou Chengfeng. Naging stuttered ang tono niya. Nanginig ang kamay. Ay, naghahanap lang ng paraan ng pagsasanay. Wala pa nga akong pundasyon ngayon. Hindi naman ako mas malakas sa'yo. Nabasa mo ang takot sa mata ni Zhu Cheng na dumaan lang sandali. Parang may alam siyang hindi natin alam. Ayaw niyang sumama sa'yo. Kaya tinangka mong magtanong ulit. Kuya, noong nakaraan, pumunta ako ng pribado. Pero napakaraming uri ng mga pamamaraan. Hindi ko na mahanap kung alin ang maganda o masama. Isang tala ng mga nagawa. Ngunit noon ay nakakita ako ng isang tala ng mga nagawa. Pagkatapos ng sinabi mo iyon, biglang lumapit si Zhu Chengfeng at pinisil ang iyong bibig. May takot sa mukha. Tumahimik ka. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ano nang nangyari, kuya? Hindi ba ito isang talaan ng mga nagawa? Pero medyo curious ako. Bakit ang dami ng pangalan na hindi ko pa naririnig? Kilala mo ba sila? Nakatakas ka. At muling nagsalita. Ngayon, talagang natakot si Zhou Chengfeng. Kapatid, bumaba ka ng boses. Baka mapahamak ako. Muli niyang pinisil ang bibig mo. Para hindi ka magsalita. Tapos binaba ang boses para magbabala. Huwag mag-isip ng kung ano-ano tungkol sa talaan ng mga gantimpala. Huwag sabihin kanino man. Kung hindi, mapapahamak ka. Lubhang nagulat ka sa loob. Hindi mo akalain na ganito ang magiging reaksyon ni Zhu Chengfeng. Biglang nagmadaling magmukhang seryoso ang mukha mo. Malumanay na nagsabi, kapatid na nakakatanda, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi mo kailangang itago sa akin. Mas marami akong alam kaysa sa iniisip mo. Alam ko hindi lamang na maraming disipulo ang S3. Alam ko rin. Sa ilalim ng puno sa sementeryo. Tumingin si Zhu Chengfeng sa iyo na may komplikadong ekspresyon. Bahagyang umiling. Walang silbi. Ano man ang iyong pagsisikap, ito'y walang kabuluhan. Ang malaman ang katotohanan ay hindi laging mabuti. Baka ikaw na ang susunod na mamatay. O ako. Bakit? Mukha kang naguguluhan. Tinitingnan ni Zhu Chengfeng ang iyong ekspresyon. Nagtataka siya. Hindi mo talaga naiintindihan. O nagkukunwari ka lang na hindi. Talagang hindi ko naiintindihan. Bakit tayo pumapasok sa sekta para mag-aral ng mga espiritual na kasanayan? Ay tiyak na mamamatay. Sa harap ng iyong tanong, diretsong gumiti si Zhou Chengfeng. At umiling. Naiintindihan ko na ngayon. Talagang nagmula ka sa isang liblib na nayon. Na nasa kabundukan. Ang ikasyam na pader ng ikasyam na araw sa kontinente ng Jujian. Ay dito mismo sa ating kinaroroonan. Dito, ang mga babaeng nag-aaral ng sining ay puno ng galit sa mga lalaki. Tulad natin, mga mababang antas na nag-aaral. Pumasok sa ganitong teritoryo ng mga babaeng nag-aaral. Mga laruan lang sila sa kamay nila. Naiintindihan mo na ba ang sinabi ni Zhu Chengfeng? Ito ay isang mundo ng pagtutunggali ng mga lalaking cultivator at babaeng cultivator. Ngunit hindi ito ganap na mundo ng paggalang sa babae. Nakita ang talaan ng mga nagawa. Matagal na silang nagtitiis at hindi nagsasalita. Dahil natatakot silang galitin ang kanilang guro at iba pa. Pagkatapos sabihin ito, hinaplos niya ang iyong balikat. Naghanap lang ng dahilan at umalis. Kailangan mo na ring bumalik sa sarili mong bakuran. Ngunit hindi nagtagal. Dinala ni Su Qingshu ang kasama ang ilang mga elder sister niya. Lahat sila ay pumasok sa iyong bakuran. Lahat ay nakatitig sa iyo ng matindi. Kitang-kita si Zhu Chengfeng na nakaturo sa iyo gamit ang daliri. Lumapit siya sa tenga ni Su Qingshuang at bumulong ng ilang salita. Matawa si Su Qingshuang ng malamig. Ikaw pala ang tunay na tuso. Halos naloko mo ako. Pagkatapos ay natapos ang simulation. Pinalaki mo ang mga mata mo, at nagmura sa puso mo. Kapatid sa pag-aaral, anong nangyayari sa'yo? Nakita ni Zhu Chengfeng na nakatayo ka lang nang nakatungo. Medyo naguguluhan siya. Biglang naging malamig ang tingin mo. Bahagyang sabi, walang anuman. Kapatid na nakakatanda, nagpapasyal lang ako ng basta-basta. Hindi na kita istorbohin sa pag-ensayo ng espada. Sa pagbabalik mo sa bakuran, mukha mong nakasimangot na nakataas ang kilay. Akala mo nakahanap ka ng taong makakaintindi sa'yo.
Pero hindi mo inasahan si Zhu Cheng na siya pa ang pumatay sa iyo. At sinisi ka pa niya, ano ang dahilan niya? Hinahaplos mo ang baba. Tawagin ang system page. Nandito pa rin ang final na screen ng bayad. Nakita mong napunan ang lihim ng Bibliotheca Classics. Biglang natuwa ang puso mo. Agad na pumasok sa fragment page para unlock. Ding! Bilang gantimpala ang item. Sa proseso ng simulation, doble ang bilis ng pag-ensayo. Makakakuha ka ng 50% balik sa iyong pagsasanay. Manatiling mas malinaw ang pag-iisip habang nagsasanay. Tumaas ang iyong pangunawa. Tumaas ang limitasyon ng isang pagsasanay ng dalawa. At maaari mong tapusin ang pagsasanay anumang oras. Hindi mo kailangang mamatay para matapos ito. Tingnan mo ang tatlong pagpipiliang ito. Mukhang nag-iisip ka. Tatlong pagpipilian. Kailangan talagang piliin ang kasalukuyang pinakakailangan. Una, maaari nang alisin ang mga pagpipilian. Ano bang nangyayari? Hindi ba't nag-ensayo ka sa simulation para makamit ang ikatlong antas? Bumalik sa realidad, nag-ensayo ka sa ikalawang antas. Tungkol sa pangalawang pagpipilian. Talagang gusto mo itong piliin. Pero hindi pumapayag ang katawan. Hindi pa nawawala ang mga side effect ng huling simulation. Kung ipagpapatuloy mo ang matinding simulation, talagang masisira ka. Pipiliin ko ang tatlo. Kakayahan na may dagdag na lihim ng aklatan ng mga talaan. Pagkatapos pumili, magsisimula ka ulit ng simulation. Nagpasya kang unahin ang sistematikong pag-aayos ng mga kilalang impormasyon sa proseso ng simulasyon. Pag-aayos ng mga kilalang impormasyon. Nagsimula na ang simulasyon. Sinimulan mong suriin ang una. Hindi lang alam ni Zhu Chengfeng ang lihim ng aklatan ng mga klasiko, kundi pati na rin ang katotohanan sa pagkamatay ng maraming mga kapatid sa paaralan. Ngunit hindi siya pinatay ng guro. Pangalawa, nang malaman ni Zhu Chengfeng na natuklasan mo ang lihim, hindi niya agad gustong patayin ka. Pagkatapos ay nagtaksil siya. Malamang ginawa niya ito para protektahan ang sarili. Pangatlo, napakasimple ng dahilan ng pagprotekta sa sarili. Tulad ng sabi niya mismo, gusto niyang mabuhay. Kailangan niyang pasayahin ang mga gurong niya. Kaya inakusahan ka ni Zhu Chengfeng bilang isang spiya. Pero isa lang itong paraan niya para mapalapit sa mga gurong niya. Ibig sabihin, si Zhao Chengfeng sa loob ng sekta, palaging nagkukunwaring masunuri na disipulo. Dahil masyado siyang sumusunod, kaya nakuha niya ang kanilang tiwala. Kaya si Su Qingshuang ay walang pag-iisip na naniwala sa kanyang mga salita. At agad na pinatay ka. Paraan ng pagpapatunay. Kaya't hindi ka nag-atubiling pumunta sa Qixia Hall. Guro, si Su Qingshuang. Nang makita kang dumating, tumigil siya sa pagsasalita. Yun may kailangan ka ba sa akin? Mabigat ang ekspresyon ni Ikongshung. Nagbigay ka ng magalang na pagbati. At nagsalita. Magandang araw, guro. Magandang araw, nakakatandang kapatid na babae. Nandito ang disipulo. Mayroon akong ilang bagay na gustong sabihin. Tungkol kay ikalimang nakatatandang kapatid Zhao Yuan lang. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin. Nang marinig kong kusa mong binanggit si Zhao Yuan lang, kitang-kitang bumigat ang tingin ni Su Qingshuang. Pati ang ngiti ng nakatatandang kapatid ay nawala. Sige, sabihin mo. Ano sa tingin mo ang nangyari kay Zhao Yuan lang? Nagpapanggap kang nagdadalawang isip. Sabihin ang mga salitang inihanda. Si Zhao Yuan lang ay isang napakahusay na alchemist. Sa tingin ko, bago ka umalis sa paglalakbay, guro, dapat ay may kaalaman ka sa mga lason. Ngunit hindi naman ibig sabihin na siya ay isang espiya. Kahit na siya ay isang espiya, mayroon bang iba pang tao sa loob ng sekta? Ganun lang. Sa ilalim ng iyong maingat na inihandang mga salita, sumang-ayon si Su Qingshuang. Sa katunayan, sa pag-uusap na ito, ipinapasok mo kay Su Qingshuang ang isa pang ideya. Wala kang dahilan para saktan siya. Maging sabihin, kung gusto mong saktan siya, pwede mong gawin iyon habang hindi pa bumabalik ang mga senior at junior brothers at sisters natin. Kapag hindi pa sila nakabalik, sige, gawin mo na. Matapos mong mapag-usapan ng detalyado kay Su Qingshuang. Huwag mag-aksaya ng oras. Hanapin mo si Zhu Chengfeng na abala sa pagsasanay ng espada. Nagulat siya nang makita ka. Hindi makapaniwala. Kapatid na guro, mayroon bang kailangan? Tinitingnan mo siya ng may kalmadong mukha. Kapatid na lalaki, huwag ka nang magpanggap. Ang lihim ng aklatan. Alam ko na. Ang sinabi mo ay labis na nagulat sa kanya. Sa pagmamadali, gaya pa rin ang nakaraang simulation niya. Pinatigil niya ang bibig mo. Pero pinalayas mo siya ng mariin. Malungkot na sabi, kapatid, alam mo ang lahat. Bakit ayaw mong sabihin sa akin? Sa harap ng iyong pagtatanong, pareho pa rin ang sagot niya tulad noong nakaraang beses. Kasabay nito, pinayuhan ka rin ni Zhu Chengfeng. Huwag mong hayaang malaman ng mga master nila
Nang siya ay magpapakawala na sana. Bigla mong tinawag siya. Kapatid na nakatatanda, kailangan mong sagutin ako ng ilang tanong ngayon. Kung hindi, sabay nating papatayin ang isa't isa. Diretso mong banta, na nagpasindak kay Zhou Chengfeng. Hindi mo pinansin ang reaksyon niya. Diretsong sinabi. Unang tanong. Ang ikalimang kapatid na si Zhao Yuan lang. Bakit siya namatay? Alam nating pareho, na hindi siya maaaring espiya ng Yongxians. Bakit kailangang pumatay ng guro ng walang malinaw na dahilan? Sa harap ng iyong pagtatanong, nakatayo si Zhu Tianyan nang matagal na parang natigilan. At sa huli ay mahinang sinabi, talaga bang hinuli ng guro ang espiya? Gusto lang talagang pumatay. Alam mo na sa sarili mo, di ba? Nang marinig mo ito, medyo nagulat ka. Ngunit nang isipin ang mga naunang simulation, parang totoo nga. Kasabay nito, nalaman mo mula kay Zhou Chengfeng, na ang ikalawang senior sister ay dahil sa. At saka, gusto pala ni Zhao Yuan lang siya. Matapos sagutin ni Zhou Chengfeng ang tanong na iyon, hindi na siya tumingin pa at umalis na sa bakuran. Alam mo sa sarili mo, pumunta siya para mag-report sa master. Di nagtagal. Dumating ang master at ang senior sister. At tiyak na pumasok sa iyong bakuran. Si Zhou Chengfeng tulad ng dati. Lumapit siya sa tainga ni Su Qingshuang at bumulong ng ilang salita. Biglang nagbago ang mukha ni Su Qingshuang. Hinila ang espada mula sa scabbard. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tabak ay hindi nakatutok sa iyo, kundi kay Zhou Chengfeng. Masaya si Su Qingshuang. Tinulungan mo siyang tuklasin ang isang malaking banta. Kaya binigyan kanya ng gantimpala, isang pagkakataon para sa pulso. Pagkalipas ng 2 araw, matapos mong tandaan ang paalala ni Shen Ruoqing, pumasok ka sa Xuan Ningpon. Isang malabo at maitim na lawa iyon, napuno ng malagkit na likido. Dahan-dahan kang pumasok. Biglang nalunod, isang matinding kirot. Ngunit hindi mo pinaniwala ang sasaktan ka ng guro. Hindi mo alam kung gaano katagal. Ang iyong katawan ay nagkaroon ng malaking pagbabago. Nang ikaw ay handa ng tumayo at umalis, binuksan ng isang tao ang pinto mula sa labas. Lumabas sa iyong harapan. Punong-puno ng gulat. Isang tunay na katawan ng Yang. May isang lalaki na biglang sumulpot sa isip mo. Sa susunod na segundo, siya ay itinaas mula sa malayo. Agad na naubos ang kanyang pinagmulan. Ang kamalayan ay mabilis na naging malabo. Kasing bilis na hindi mo na maabot ang pagtigil ng simulasyon. Ngunit sa sandaling nagwasak ang lahat. Namatay ka. Tapos na ang simulation. Bigla kang bumukas ng mga mata. Sa susunod na segundo, nang hina ang katawan mo. At direktang bumagsak sa lupa. Naku, kaya pala sa huli ay isang espesyal na katawan. Tapos ay pinatay ng buhay. Hindi iyon tama. Ang Blue Zong ba ay hindi isang sekta na pinapangunahan ng mga babae? Isang sekta na pinapangunahan ng mga babae. Ang Blue Zong ba ay hindi isang sekta na pinapangunahan ng mga babae? Paano magkakaroon ng isang? Nakatayo ka lang dyan. Medyo nalilito. Kailangan munang tingnan kung ano ang nasa page ng settlement. Kumuha ng fragment ng pangyayari. Ang madilim na kamay ng perverted na Panginoon. Ang tiwala ng Master. 3. Ako ba ay banal na katawan o Diyos na katawan? Hindi mo inasahan. Isang senyas ng impormasyon. Yung pumatay sa'yo sa huli. Ay hindi inaasahan siya pala ang puno. Ang puno ay lalaki. Isang pader na ang babae ang pinapahalagahan. Sinasabi mo sa akin na ang puno ay isang lalaking cultivator. Pero may mga benepisyo rin. Ang tiwala ng master na ito. Kahit na si Zhou Chengfeng ay isang spiya o hindi. Pero sa huli, siya ay nag-alinlangan. Nagsinungaling at sinisika. Ito ay kay Su Qingshuang. At kahit ano pa ang sabihin mo, ang mga pasaway na disipulo, lahat ay sinusubok ng master, mga pasaway na disipulo. Mga pasaway na disipulo. Lahat ay sinusubok ng master, mga pasaway na disipulo. Kaya't nakakuha siya ng simpatsya. Pero ito, ako ba ay banal na katawan o diwa? Ano ba ito? Sundin ang sinabi ng leader. Malinaw na ang aking gising ay ang tunay na iyang nakatawan. Nasa isang panandali ang pag-iisip ka. Ngayon ay nasa dulo na ng kwento. Kailangan mong maging handa. Maghanap ng paraan para makaligtas mula sa kamay ng Panginoon. Malinaw naman, na dumating sila para iligtas ka. Pero huli na sila. Ibig sabihin, kailangan mo lang mapabilis ang pagdating ng iyong guru, para mailigtas mo ang iyong sarili. Pero hindi naghihintay ang oras. Pinipigilan mo ang hindi magandang pakiramdam ng katawan mo. Muling simulan ang simulation. Sundin mo ang nakaraang landas ng simulation at unti-unting umusad. Sinadya kong bumisita sa guro. Yuan Er. Bakit ka nandito sa akin? Guro, may kaunting alalahanin ang disipulo sa kanyang puso. Matagal na nilang naririnig na ang mga disipulo ng Tian Shupi
ay hindi magkaintindihan ng maayos sa atin sa Luoxia Peak. Natatakot ang mga disipulo na kapag nakarating sila roon at magising ang kanilang mga damdamin, ano ang gagawin nila? Nang marinig ang sinabi mo, biglang naging madilim ang mukha ni Su Qingshuang. Malumanay na nagsabi, nangahas sila. Hindi nila pwedeng apihin ang aking mga disipulo. Ganito na lang, sasamahan kitang mamasyal ng personal. Tuwang-tuwa ka sa loob mo. Tama nga ang hinala mo. Batay sa pagbabago ng ekspresyon ng disipulo ng Qianshu Peak kanina. Kung hindi kaya yung mga iyon, hindi naman kailangang magmukhang galit kapag nakita kayo. Kaya't sa pagtutulungan ng ate at ng master, nakarating kayo sa Qianshu Peak, at sa pagkakataong ito. Nung nakita ng mga disipulo si Su Qingshuang, natakot silang lahat at tumakbo. Yuan pumasok ka na. May gwardiya akong guro. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na saktan ka. Nakuha ang garantiya ng guro. Masaya kang pumasok sa lihim na silid. Pumasok ka sa Xuanning Pool. Muling bumalik ang matinding sakit. Ngunit sa pagkakataong ito, mabilis kang nakaangkop. Bigla na lang, isang pulang liwanag ang sumiklab sa langit. Si Su Qingshuang at Shen Ruoqing ay labis na nagulat. Pumasok at tumingin sa iyo. Ang guro ay hindi nakapagpigil. Inborn dragon niyang holy body. Nakaramdam ka ng labis na pagkalito. Ang katawan na nagising mo noong nakaraan ay hindi ito Bakit ngayon ay naging holy body? Hindi ba? Nakaakyat na. Sa oras na ito, lumitaw ang lalaki. Agad niyang nakita ka. Nakatayo si Su Qingshuang sa harap mo, na malamig na nagsabi, Pangulo, ito ang aking disipulo. Diretsahang nagsalita ang lalaki. Hindi pwedeng pagtawanan ang tono niya. Ang banal na katawan ng Longyang ay isang malakas na pampalakas. Ito ang tamang pagkain na kailangan ko. Su Qingshuang, gusto mo bang makipagkumpetensya sa akin? Su Qingshuang ay hindi pa rin magpapalaya. Biglang umiti ang lalaki. Isang simpleng alagad lang naman. Bilang kapalit, ibibigay ko sa iyo ang nilalamo ng espiritu na pilula. Kailangan mo ito ngayon. Hindi ba? Narinig mong nagsimula na silang magpalitan. Lubos kang nagtataka sa puso mo. Pang-akit ng kaluluwa. Ano bang klaseng bagay iyon? Sa pangalan pa lang, parang hindi ito magandang bagay. Ngunit hindi mo inaasahan na. Si Su Qingshuang ay talagang bumagsak. Nagsimula kang makaramdam na hindi maganda ang sitwasyon. Nasa gitna ka ng isang pagsasagawa. Makukuha ang piraso ng insidente. Ang madilim na kamay ng mapang-aping tagapangulo. Ang tiwala ng master. Ako ba ay banal na katawan o Diyos na katawan? Tinitingnan ang piraso ng insidente. Naisip ka, sundin ang landas ng simulation na ito. Ang madilim na tagapangulo ay nakatakdang kunin ang iyong dugo. At dahil sa tukso ng soul-devouring pill si Su Qingshuang, kailangan niyang magpasya. Ibig sabihin, may mali sa kanya. Kailangan niyang umasa sa ganitong uri ng pill para makontrol ito. At ang ganitong pill, baka may kaugnayan sa nangyayari, di ba? Sa huli, ayon sa trope sa novel, ang ganitong mga bagay ay kadalasang may kasamang mga lihim na hindi nalalaman ng iba. At ang kwento ng Panginoon ng sambahayan ay hindi maiiwasan. Kung gusto mong magising ang iyong kakayahan, kailangan mong matrigger ang kaugnay na mga pangyayari. Kaya ang susi para mabuhay ay umaasa pa rin sa Su Qingshuang. Alamin kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Marahil ito ang paraan para mabasag ang patibong. Kung direktang tatanungin ang nakatatandang kapatid na babae nila, malaki ang posibilidad na mapatay ka agad doon. Kaya napagpasyahan mong samantalahin na buhay pa si Kuya Ika-4. At patuloy na kunin ang impormasyon mula sa kanya. Simula ng simulasyon, diretso kang tumakbo sa katabing kwarto. At ginising si Kuya Ika-4. Si Zhu Chengfeng ay nanatiling nagulat gaya ng dati. Ginamit mo ang pagkakataon para tanungin siya. Ano ba talaga ang panganib sa loob ng guro? Sandaling nanahimik si Zhou Chengfeng. At sa wakas ay nagbigay ng sagot. Si Su Qingshuang ay nahawa ng demonyong enerhiya. Tuwing ilang sandali ay nawawala ang kanyang katinuan. Ang demonyong enerhiyang ito ay parang isang nakakaadik na lason. Tungkol sa kung paano ito ganap na malulutas. Hindi rin niya masasabi ng malinaw. Marahil ay may sagot si Sancha sa kabilang banda. Kaya habang si Zhou Chengfeng ay nag-ulat, pumunta ka sa kabilang bahay at hanapin si Sancha. Para itanong ang tungkol sa master. Nabigla si Liu Ruyan sa nangyari. Pero narinig niya na si Zhu Chengfeng ang nagsabi nito ng di sinasadyang salita. Biglang nagkaroon ng damdamin ng awa. Ngunit sinabi pa rin niya ang solusyon. Kailangan itong alisin ng lubusan ang mga marka ng demonyong enerhiya. Ngunit, walang sinuman na may purong katawan ng daan. Matapos mong makuha ang nais mong resulta. Ikaw ang kusang nagtapos ng simulation. Nakuha ang piraso ng kaganapan. Itim na kamay ng pervert na pinuno ng sekta. Napakahalaga ng impormasyong ito. Kaya pala sa pagitan ng guro at pinuno ng sekta, ay may ganitong ugnayan ng sanhi at bunga.
Hindi nakataka-taka kung bakit malamig ang samahan ng mga disipulo ng dalawang tuktok. Matagal na silang may sama ng loob. Kaya pala matagal na ang sama ng loob sa pagitan ng pinuno at mga matatanda. Halos kumpleto na. Napakakomplikado ng personalidad ni Su Qingshuang. Isa siyang babaeng matapang at walang takot sa paraan. Hindi siya nag-aatubiling gawin ang lahat ng paraan. Kung ang normal na relasyon ay nauwi sa ganito, siguradong mag-aaway sila ng Panginoon ng sekta. Pero ang Panginoon ng sekta ang maihawak ng paraan para gumawa ng pagsusunog ng kaluluwa na pil. Dahil dito, napigilan niya si Su Qingshuang. Kaya ngayon, hawak mo ang kontrol. Ganap itong alisin. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng kapital ang guro para makipaglaban sa organikong sekta. Kung hindi, kahit gaano pa katindi ang iyong kakayahan, maging isa ka lamang sustansya para sa iba. Seryoso kang nag-iisip, na may sinasabi sa iyong sarili. Purong katawan ng daan. Hindi mo pa narinig ang ganitong uri ng kakayahan. Hindi rin naipaliwanag ng maayos ni Ate San. Bigla mong itinutok ang tingin mo sa pinakamalapit na piraso ng insidente. Ako ba ay banal na katawan o Diyos na katawan? Napapansin mong bawat beses, iba-iba ang kalidad. At patuloy na nagbabago. Ibig sabihin, sa susunod na simulation, kung magigising ka ng direkta sa isang purong katawan ng dao, hindi ba't lahat ay magiging madali? Sa pag-iisip na ito, diretso kang nagsimula sa simulation. Ginaya mo ang proseso. At muli kayong bumalik ng guro sa Xuanning Pool. Ngunit sa pagkakataong ito, maaram ka sa mabilis na pagbabago ng iyong katawan. Ngunit mas matagal ang panahon ng pagbabago kaysa dati. Unti-unting lumalapit ang dilim. Naghihintay sa labas ng palasyo, nagdududa. Nangangatwiran na baka hindi mo nakayanin ang paglilinis. Nang mamatay ka sa loob, isang makulay na haligi ng liwanag ang sumabog sa langit. Nagbago ang mga mukha ni Su Qingshuang at Shen Ruoqing. Agad nilang pumasok sa pinto. Nakita kita na lumalabas mula sa Xuanning Pool. Kahit si Su Qingshuang na maraming alam. Sa unang tingin ay hindi matukoy ang iyong kalikasan. Sa sandaling iyon, isang anino ang lumitaw sa pintuan. Ang tingin ng punong maestro ay nagbago mula sa pagdududa patungo sa matinding init. At nagalak. Ito ay ang Hunyuan Wuxi Immortal Body. Talagang tinutulungan ka ng langit. Hindi na makapaghintay ang leader na itaas ka. Biglang naging madilim ang mukha ni Su Qingshuang. Isang galaw ng kamay, kinuha ka na niya. Sabi niya ng malamig, "Leader, ito ang aking disipulo." Patuloy na pareho ang sinasabi ng dalawa. Pero kapag narinig mo yung salitang usapan, biglang tumataas ang puso mo sa lalamunan. At si Su Qingshuang ay matalim na tiningnan ka ng malalim. Naramdaman mo mula sa kanyang tingin. Isang mapanuksong pagnanasa. "Leader, huwag mong gamitin ang soul-devouring pill para pilitin ako. Kung hindi ako nagkakamali, ito ba ay itinuturing na purong katawan ng dao? Kapag meron kang purong katawan ng dao, hindi na problema ang lason sa loob ng katawan ko. Anak ko, gagamitin ko kung paano ko gusto. Kahit pagawing alituntunin sa pugon, hindi ko ibibigay sa'yo." Matapos sabihin ito, si Su Qingshuang ay diretsong dinakip ka. Parang may malakas na sumabog sa ulo mo. Nahihilo at masakit, habang nagdadalawang isip ka kung ititigil ang simulation. May narinig kang boses ng pag-uusap ni Su Qingshuang at Shen Ruoqing. Mula sa pag-uusap, nalaman mo ang tungkol kay Su Qingshuang. Bakit ka nga ba niya tinanggap bilang alagad noon? Sa simula, plano niyang ituring ka bilang isang ordinaryong sisidlan ng gamot, at sa huli ay gawing isang palayok ng pugon. Ngunit ngayon, hindi mo pa natatapos pakinggan ang huling sinabi niya. Hindi mo pa natatapos pakinggan ang huling sinabi niya. Ang kamalayan ay tuluyan ng naglaho. Natapos na ang simulasyon. Huminga ka ng malalim, at sa isip mo ay sumisigaw ng kapahamakan. Dapat mong malaman. Kapag naging furnace ka na, wala nang pagkakaiba sa isang Walking Dead. Matagal mo nang iniisip, kailangan mong ilagay ang hindi pagpapalabas sa sarili. Bilang isang puppet furnace sa unang pwesto. At plano mong magsagawa ng ilang simulation sa kaganapang ito. Hanggang sa makuha ang pinakamainam na solusyon. Muli mong tinawag ang system page upang tingnan ang fragment settlement. Nakuha ang event fragment. Ako ba ay isang banal na katawan o isang Diyos na katawan? Ang tiwala ng Master. Ding! Maaari kang pumili mula sa mga opsyon sa ibaba bilang gantimpala. Bilang gantimpala, maaari kang pumili ng isang opsyon mula sa mga nasa ibaba bilang gantimpala. Sa isang beses na simulation, maaaring mong mapanatili ang isang gantimpala na makukuha. 3. Sa proseso ng simulasyon, nagkaroon ng makabuluhang pagbabago sa personal na imahe. Sa proseso ng simulasyon, nagkaroon ng makabuluhang pagbabago sa personal na imahe. Tumingin ka sa 3 pagpipilian na ito. Sa unang tingin, maliban sa pangalawa, wala nang kapaki-pakinabang. At ang pangalawang pagpipilian ay medyo kakaiba.
na mahirap unawain. Pag-iisip ng pag-iisip, pinili mo pa rin ang pangalawa. Pagkatapos ay naramdaman mo sa katawan mo. Isang mahiwagang lakas ang dumaloy. Tumingala ka sa langit. Hindi na maaga. Panahon na para ihatid si kapatid Zhao sa kanyang paglalakbay. Dahan-dahan kang naglakad patungo sa palasyo ng Qixia. Nagbigay siya ng kanyang opinyon tungkol sa espiya. At binigyang diin ang kanyang pananaw. Sa huli, nakuha pa rin niya ang suporta ng kanyang guro. Ha. Walang isang bahagi ang nagkamali. Ang guro ay siya pa ring guro. At ang mga nakatatandang kapatid ay sila pa rin. Babalik ka agad sa iyong kwarto. Pinutol mo ang pagsasanay sa espada ni Zhu Chengfeng. Ngayon, mas tuwiran ang sinabi mo. Hindi mo na nga ginagaya pa. Diretsong sinabi. Kapatid Zhao, alam ko na ang mga lihim dito. Ikaw ay isang traidor sa kapwa kasamahan. Napatingin si Zhu Chengfeng sa harap mo nang may pagkabigla. Matagal na nag-isip bago siya malamig na nagsalita. Kapatid na disipulo, anong mga kalokohan ang sinasabi mo? Nagkakaroon ka ba ng histerya? May mga bagay na hindi mo dapat basta-basta sinasabi. Kung hindi, mapapahamak ka. Talaga, mapapahamak ako. Kaya ngayon iniisip mong isumbong si Master. At tuluyang isara ang bibig ko. Para ipakita na mas nakikinig ka at mas nakakaintindi. Tumayo ka dyan at tumawa ng mapanlait. Matapos ang ilang pagsubok na ito, nakita mo ng malinaw kung saan nakaposisyon si Zhu Chengfeng sa loob ng sekta. Sa panlabas, siya ay isang mabait na tao. Sa likod ng mga ngiti, siya ay isang traidor sa kapwa. Kailangan ng guro ng gamot, marahil ang gamot ang dahilan ng pagpatay. Ngunit ang gamot ay makukuha lamang mula sa mga batang di sumusunod. Pero kung lahat ay susunod, kanino kaya mapupunta ang talim ng kutsilyo? Kaya narito si Zhu Chengfeng, ang traidor na may ngiti sa labi. Habang sinasabi ang mga salitang para sa iyong kabutihan. Sa pagpapanggap at pagmamataas. Sa pagpapakasal at pagsasakripisyo ng kapwa manggagawa. Upang mapatunayan na siya ay isang masunurin at matalinong disipulo. Ngunit sa paningin ni Su Qingshuang, kapag may isang mas masunurin at mas matalinong disipulo na lumitaw, ang kanyang magiging kapalaran ay katulad ng mga nawala ng tao noon. Natatakot si Zhou Chengfeng sa mga sinabi mo. Tumakbo siya patungo sa direksyon ng Qixia Hall. Hindi nagtagal. Dumating sina Su Qingshuang at Shen Ruiqing. Nakita si Su Qingshuang na may hawak na ulo ni Zhu Chengfeng. Tumingin sa iyo at sinabi, Yuan magaling. Ang koota para sa paglilinis ng dugo sa Xuanning Pool ngayong taon. Para sa iyo na ito. Pagkatapos nilang dalawa ni Master umalis, tumingin ka sa ulo ni Zhou Chengfeng sa lupa, at nagsalita ng may paghihinayang. Ate na pang-apat, paalam na, paalam na, paalam na. Sa mga susunod na araw, ang tiwalang ibinigay ng guro sa iyo noon, ay ako na ang magpapatuloy, kahit pa madagdagan lang ng kaunting pag-asa. Ayaw kong gawing palayok. Pagkatapos ng 3 araw, hindi mo pa rin pinakawalan ang guro para magising ang dugo. At nagising pa rin ang halong walang hangganang katawan ng isang diwata. Patuloy na pinag-aagawan ng Pangulo ng Sambahayan at ng guro. Ngunit sa simulasyon, malinaw na mas malakas ang aura ng guro. Ngunit sa realidad, mas mapang-api ang Pangulo ng Sambahayan. Bigla kang nabigla at nag-alala. Sa ganitong pagkakataon, hindi dapat matakot si Su Qingshuang. Nang makita ito, nagpasya kang bigyan si Su Qingshuang ng lakas ng loob. Matibay kang nagsalita, Ginoo ng sekta. Bilang isang disipulo ng sekta ng Biolo, pinipilit mo akong mamatay ng walang paliwanag. Ngunit ang aking guro ay si Su Qingshuang. Kahit mamatay man ako, dapat sa kamay ng aking guro ako mamatay. Wala kang karapatang patayin ako. Biglang nagbago ang usapan. Muling tumingin ka kay Su Qingshuang. Guro, kung may itinatagong lihim ka, ihandog mo na lang ang iyong alagad. Pagkatapos nitong salita, agad na niyayakap ni Shen Ruoqing ang iyong braso. Nang tahimik, kapatid na mas bata, huwag mong sabihin ng walang pag-iisip. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Kapatid na nakatatanda, lahat ng sinasabi ko ay taos puso. Noon, si Master ang nagligtas sa akin mula sa bundok ng pagsikat ng araw. Kung wala siya, malamang na matagal na akong nagutom sa labas. Malinaw na naantig si Su Qingshuang sa sinabi mo. Talagang balak na niyang labanan ang Panginoon. At nang maengganyo ka pa niya, mas lalo na siyang hindi umatras. Panginoon, tama ang sinabi ng anak kong Yuan. Simula nang dalhin ko siya sa sekta, itinuring ko na siyang parang sarili kong anak. Maingat na pag-aalaga. Tingnan mo, ang Panginoon ng sekta ay sobrang matigas ang ulo kay Su Qingshuang. Galit na sabi niya, kung ganun nga, huwag mo sanang hayaan na makita kong ginawang pilak ang kanya. Pagkatapos ay iniwasan niya ang tingin at umalis. Nasisiyahan ka ba sa loob mo? Sa wakas, nalagpasan mo na ang pagsubok na ito. Ngunit hindi ka pa nakalakad ng 2 hakbang. Biglang nanlabo ang paningin mo. At bumagsak ka. Guro, may paraan na para malunasan ang iyong lason.
Si Shen Ruoking ay puno ng kagalakan. Huwag magmadali. Masyado pang mababa ang kanyang antas ng pagsasanay. Kahit na maging furnace, hindi ito magiging maganda ang epekto. Hintayin mo siyang mag-ensayo ng ilang panahon. At saka, tamang-tama na maaari siyang subukan ngayon. Mabilis ang panahon. Nakapag-breakthrough ka na sa ikalimang antas ng key. Panahon na para sa simulation. Nagsimula na ang simulation. Diretso ka sa Kixia Hall. Naramdaman ni Su Qingshuang ang iyong pagdating. Habang tinitingnan ka, at nararamdaman ang pagbabago sa iyong antas. Habang nagtatanong kung bakit ka nandito, ipinagkaloob mo ang iyong kamay. At nagpasalamat sa guro sa pagpipilit na pahingahin ang disipulo sa pagkamulat, na nagprotekta sa katawan ng disipulo. Yuan dahil ikaw ang kusang nagpunta rito. Malamang na alam mo na ang tungkol sa pag-uusap ng guro at ng pinuno, di ba? Nasaktan ako ng demonyong enerhiya. Kailangan ko ang katawan ng purong daan upang makabawi. Dahan-dahang lumalapit si Su Qingshuang sayo. Hindi maiwasang lunukin ang iyong laway. Manatiling kalmado. Naiintindihan ko, guro. Kaya ano ang nais mong gawin ko? Napakadali lang. Kailangan kitang gawing isang palayok ng pugon. Araw-araw sisipsipin ko ang iyong lakas at buhay. Hanggang sa tuluyang mawala ang lahat ng iyong lason. Sandali siyang tumigil. At ang tono niya ay naging malamig at masama. Kaya't, Yuan Sa wakas, sinabi mo, na handa kang isakripisyo ang sarili para sa guro. Nang marinig mo ang mga salitang ito, hindi mo na iwasang umatras ng isang hakbang. Guro, hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro ganoon. Hindi naman siguro ganoon. Anong tawag dyan, pugon ba, 000000? Taksil. Sabi mo talaga lahat ng hindi totoo. Biglang nagbago ang attitude ni Su Qingshuang. Inangat ka niya, bago ka pa mapatay. Natapos agad ang simulation. Nakuha ang event fragment. Ang pagsubok ng guro. Ganito ka diretso agad. Sa ganitong paraan, kahit si Hannibal mapapatawag sa iyo ng senior. Matapos ang simulation na ito, nakuha mo na rin ang estilo ni Su Qingshuang. Binubuyo lang kita, basta't magkatugma ang salita at gawa mo. Siguradong makakaraos ka. Muling nagsimula kang magpanggap, muling pumunta sa Kixia Dian. Ngayon, hindi mo binigyan siyang pagkakataong magsalita muna. Sa halip, nagsalita ka muna ng isang tila walang kwentang salita. Master, alam ko na lahat. Nagtaka si Su Qingshuang. Ano ang alam mo? Yung pagtutunggali ng Panginoon ng sekta at ng guro mo noon. Narinig ng disipulo ng malinaw. Nalaman kong may nakatagong sakit pa ang guro mo. At tanging ang purong katawan ng Dao ang makapagpapagaling dito. Ang katawan ng disipulo ay nagising na. Siguradong malulutas nito ang problema ng guro. Umingiti sa labi. Yun tama ang sinabi mo. Ang purong katawan ng Dao ay talagang pinakamahusay na lunas. Kaya handa ka bang tulungan ang guro na magpagaling? Dumating ako para dito. Hindi kita tutulungan, guro. Sino ang tutulong sa guro? Nagsalita ka ng may paninindigan. Hindi ka talaga mabibigo bilang mabuting alagad ko. Ngunit alam mo ba kung paano mo ako matutulungan? Hindi ko alam. Nagsimula si Su Qingshuang sa kanyang pananakot. Muling tinanong kung handa kang isakripisyo ang sarili mo. Huminga ka ng malalim. Ang ekspresyon ay unti-unting nagbago mula sa pagkabigla tungo sa katatagan. Nagsalita. Sang-ayon ako. Akala ni Su Qingshuang ay natakot ka na. Nagsimula pa lang ang kanyang pagnanais na pumatay. Hindi niya inakala na bigla kang magbabago ng mukha. Inunat niya ang kanyang kanang kamay. Isang maikling kutsilyo ang biglang lumitaw mula sa hangin. Itinapon mo sayo. Kung ganito na nga, ikaw na ang maghiwa ng mata mo. Siguraduhin mong hawak mo ng maayos ang kutsilyo. Maaaring ito ay isang pagsusubok ulit. Kung magdadalawang isip ka, mapaparatang na hindi ka tapat. Kaya bigla mong itataas ang maikling tabak. Tinutok ang talim sa sariling mga mata. Sa sandaling ang talim ay nasa layo. Na 0.01 sentimetro mula sa pupila. Biglang bumagsak ang kutsilyo. Pumipintig ang iyong puso. Habang lihim na nagagalak na tama ang iyong hula. Agad na nagpalit sa isang estilo ng veteranong aktor. Sa iyong mga mata, tamang-tama ang tatlong bahagi ng pagkabigla. Tatlong bahagi ng pagdududa at isang bahagi ng ginhawa. Guro, kayo, ano ito? Iwinagayway niya ang kamay. Tapos na. Katatapos lang magising ang iyong Hunyuan Wujiti. Hindi pa tiyak na maabot ng iyong mga mata ang pinakamainam na estado para sa gamot. Magpapalago pa kaya tayo? Sa harap ng salitang ito mula sa master na hindi niya talaga sinasabi. Umingiti ka bahagya. Naiintindihan ko na. Hanggat kailangan ni master. Isang salita lang ang kailangan. Mag-step down ka mula sa komplikadong mundo ni Su Qingshuang. Paglabas mo na, balak mong hanapin si San Shiji muna. Nang pumasok sa silid ng alchemy, si Liu Ruyan ay nagulat sa iyong pagdating.
At tahimik ka ring tinitingnan. Dahil narinig na niya mula sa Master Jai. Tungkol sa iyong pagkamulat ng katawan ng Diyos. May katawan ng Diyos. Tiyak na makakaakyat ka sa unang langit sa hinaharap. Isang nilalang na nasa antas ng immortal. Kung mapapagawa kong immortal furnace ang kapatid sa paaralan. At magamit ng husto. Sandaling nanahimik si Liu Ruyan. Hindi maiwasang sumagi sa isip niya ang isang kakaibang ideya. Anong nangyari sa'yo? Waving ka pa sa harap ni Liu Ruyan. Sa wakas, napabalik siya sa sarili. Ubo. Wala naman. Bigla lang may naisip akong isang bagay. Tama nga. Hindi mo pa nasasabi kung bakit mo hinahanap ang ate sa paaralan. Ate, abala ako sa paggawa ng elixir. Walang oras para makipagkwentuhan sa iyo. Kapatid, ngayon ay sobrang curious. Kung ano talaga ang nangyari sa lason sa katawan ng guro. Hindi mo ba siya tinanong? Nagulat si Liu Ruyan. Nakahanap ka ng dahilan na akala mo ay maganda. Para makalusot. Nag-isip si Fan. Nagpa siya si Liu Ruyan na sabihin sa iyo ang katotohanan. Dahil balang araw ay tutulungan mo rin ang master na alisin ang lason. Walang saysay na itago pa ang lihim na ito. Habang nagsasalaysay ang ikatlong senior sister, nalaman mo na ang buong kwento. Ang masamang enerhiya sa katawan ng master ay nagmumula sa Zongsu. Sa isang misyon ng sekta, ang punong lider ng Biluozong at ang mga matatandang kasapi ay bumaba sa timog para dumalo sa isang pagtitipon na parang palitan ng mga sekta. Ngunit sa kanilang pag-uwi, tinutukan sila ng demonyong sekta. Dahil sa pagiging matigas ang ulo ng punong lider, hindi niya pinakinggan ang mga payo ni Su Qingshuang at iba pang matatanda. At sa huli, naipit sila sa isang bitag. 3 matatanda ang malubhang nasugatan dahil sa demonyong enerhiya. At mula noon pa lamang, paminsan-minsan ay nagpapadala ang master ng isang soul-devouring pill. Halos hindi malayo ito sa iyong inaasahan. Dito nagmumula ang hidwaan sa pagitan ng master at ng mga elder. Ngunit napakamasuri mong nahuli. Ang salitang ipadala ang disipulo. Ang pagpapadala ng soul-devouring pill ay maintindihan. Pero ano ang ibig sabihin ng pagpapadala ng disipulo? Yung sinabi mong pag-aalaga sa mga disipulo. Gusto kong itanong. Sila ba sina Zhao Yuan lang at Zhu Chengfeng, ang dalawang guro? Galing ba sila sa Feng of the Celestial Pivot? Ang lakas ng tono mo. Malalim na tiningnan ka ni Liu Ruyan. Bahagyang umiti ang labi niya. Maganda. Sila ay nagmula sa Tianshu Peak. Ilang taon na rin ang nakalipas. Kapatid, may hinala ka ba? Sabihin mo kay ate. Nilunok mo ang laway mo. Kung kailangan maging tapat hanggang dulo. Ngunit kailangan mong humanap ng dahilan para sa sarili mo. Itinuro mo ang itim na lata sa tabi. Tiyak na, kung hindi ako nagkakamali, ang laman ng lata ay ang mga puso ng dalawang guro, di ba? Noong inilibing si Guro Zhao Yuan lang. Hindi sinasadyang nabanggit ito ni Guro Zhou Chengfeng. Ngunit ang hindi ko alam ay, ang puso ay inilalaan para sa master upang iproseso. Bilang sangkap para pigilan ang lason sa katawan. Tahimik na nagulat si Liu Ruyan sa kanyang puso. Tunay naman. Junior brother. Alam mo pala ang ganito kalawak. Mukhang kulang ang atensyon ko sa'yo dati. Medyo hindi ako makaintindi. Bakit itim ang puso ng mga kuya? Alam mo man na ang itim na puso ay hindi nangangahulugang masama ang tao. Kundi nangangahulugang ito ay nahawa. Pero ang mga salitang ito, dapat talagang marinig mula sa bibig ng ikatlong ate. Kaibigan, maitim ang kanilang puso. Maitim din kaya ang puso mo. Biglang nagtataas si Liu Ruyan ng isang kutsilyo. Sa harap ng bigla ang pagkilos ng ikatlong senior sister. Nabigla ka. Pinipigil ang kaba sa puso at sinasabi. Ikatlong senior sister. Anong ibig mong sabihin dyan? Junior na kapatid. Para sa isang maliit na cultivator na nasa antas ng key refining tulad mo. Hindi ka karapat dapat malaman ng ganoon karami. Ngunit pwede kitang bigyan ng kasiyahan sa iyong pagkamausisa. Nang makita si Liu Ruyan na biglang nagbago ang ngiti at naging tuso. Alam mo na kung ano ang pakiramdam ng takot. Sige, ate, sabihin mo na. Tiwala ang aking nakababata na makikinig. Ikaw at si Liu Ruyan ay magkatapat. Bumubuka ang kanyang mapulang labi. May halong pilyo. Hindi laging masama ang taong may madilim na puso. Pero tiyak na hindi siya nakakatulong sa aming master at sa atin. Ganito. Kailangan niyang mamatay. Kapatid, ang puso mo ba ay itim? Kung ito ay itim, kahit na ikaw ay isang Diyos, mamamatay ka. Si Liu Ruyan ay nagmumurang labi, na may tono ng panghihinayang at kaunting hindi mapag-aalinlangan. Parang naramdaman mong hiwa ng kutsilyo ang dumaan sa manipis mong damit, at sumaksak sa iyong dibdib. Diretso mong niyakap ang kamay ni Liu Ruyan. Sa anino, parang may pinipisil mong lakas sa likod ng kanyang kamay. Diretso ang kutsilyo sa loob ng 2 pulgada. Ninakot si Liu Ruyan sa iyong walang hanggang galaw. Hindi niya inisip na totoong papatayin ka niya. Dahil may gamit ka pa sa pagpapagaling sa master. Kapatid, anong ginagawa mo?
Wala kang takot sa kamatayan. Bilis, bitawan mo na. Galit na sigaw ni Liu Ruyan. Gusto mong hilahin ang kamay mo. Pero niyayakap mo ng mahigpit. Sa puso mo, mailihim kang ikinagagalak. CJ, akala ko ba nakakaintindi na si third senior sister? Hinawakan mo ng mahigpit ang kamay ni Liu Ruyan. At sinabing isang salita. Senior sister, hindi mo ba gustong malaman kung madilim ang puso ko? May paraan ako. At hindi ko kailangang talagang buksan ang puso ko. Sinabi mo at muling ipinasok ang kutsilyo ng kaunti pa. Ganap na natakot si Liu Ruyan sa iyong ginawa. Dahan-dahan mong inalis ang kutsilyo. At sa huli, sa harap niya, gamit ang parehong kamay, piniga mo ang laman sa iyong dibdib. Ang matinding sakit ay halos nagdulot sa iyo ng pagkawala ng malay. Dumadaloy ang dugo ng malakas. Nakatayo si Liu Ruyan sa kanyang lugar. Nakanganga, dahil sa pamamagitan ng butas sa karne. Malinaw na nakita niya ang tumitibok na puso. Isang mainit na, makulang na pulang puso. Sister, nakita mo ba? Gamit ang huling lakas mo, ilabas mo ang salitang ito. Bumagsak ng diretsyo. 3 araw ang lumipas. Nagising ka. Nais mo sanang umupo. Inilabas ni Liu Ruyan ang kanyang maliit na kamay at pinindot ang iyong noo. Pinabalik ka niya. Ay, hindi ba ako patay? Napabuntong hininga si Liu Ruyan ng malamig, matapos magreklamo ng kaunti. Kusang loob kang pinakain ng gamot na sabaw. At kahit humingi pa ng paumanhin sa'yo. Tungkol sa bigla ang pagbabago ni Liu Ruyan. Napasorpresa ka. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita mo ang salitang tiwala. Hindi kita sinisisi, dahil gusto ko rin malaman kung ang puso ko ba ay madilim. Natatakot akong maging katulad nila. Yuan baguhan ka pa lang sa landas ng pagsasanay. Maraming bagay ang hindi mo pa alam. Nakita ni Liu Ruyan na hindi mo bitin ang pagiging madilim ang puso. Kaya napilitan siyang magbigay ng paliwanag. May isang uri ng diwata na tinatawag na kakaibang diwata. Ang kapansin-pansing tanda ng kakaibang diwata ay ang madilim na puso. Sa madaling salita, ang ilong na diwata ay ang naapektuhan ng isang kakaibang makapangyarihang nilalang na sumisipsip ng enerhiya ng mga nakakatakot na tagapag-ayos ng espiritu. Pareho lang sila ng hitsura ng mga normal na tagapag-ayos ng espiritu. Ngunit kaya nilang gawing alipin ang mga normal na tagapag-ayos ng espiritu na kanilang na-infect at ginagawang mga pounds. Yung na-infect ay unti-unting nagiging itim ang puso. At kapag namatay ang na-infect, ang buong buhay nilang cultivation ay magagamit bilang pagkain para sa kanila. Bumabalik sa mga dayuhang immortal. Lubos kang nabigla sa puso mo. Ganito ang paraan ng pagsasanay ng immortalidad. Ano ang pinagkaiba nito sa pag-aalaga ng tao na parang aso? Kapag namatay ka, 3 bahagi ang bumabalik sa may-ari. At ang may-ari ay magpapalaki ng bago. Paulit-ulit, maraming sinabi si Liu Ruyan na pinapakain ka ng sabaw mula sa bote ng gamot, kutsarang-kutsara. At pinapaalalahanan kang huwag maapektuhan ng mga salitang iyon. Ngunit marami ka pa ring katanungan sa iyong isipan. Sinasabi mo ito dahil ang puso ko ay pula. Kaya ka nakikipag-usap sa akin. Tiyak na sinabi ni Liu Ruyan. Iyan din ang ibig sabihin ng guro. Maaari kong sabihin ng malinaw sa'yo. Lahat tayo ay mga normal na tagapag-ensayo ng immortalidad. Ang pag-uusap natin ngayon ay kailangang manatiling lihim. Huwag itong malamang ng iba. Naiintindihan mo ba? May gusto ka pa bang itanong? Direktang pinutol ka ni Liu Ruyan. Para magpagaling ka ng maayos. At umalis ng mag-isa. Humiga ka sa kama. Pumikit ka. At napaisip ng malalim. Nang umabot sa ganitong punto ang pangyayari. Dito mo tunay na naranasan ang mundo ng pagsasanay sa pagkaka-immortal. Tuktok lang ito ng iceberg. Ayon sa sinabi ng 3 kapatid na babae, ang mga kakaibang immortal ay maaaring sinuman. May mga kakaibang immortal sa hanay ng mga matuwid. At mayroon ding mga kakaibang immortal sa daan ng demonyo. Ang mga kakaibang immortal ay kalaban ng mga normal na tagapag-akyat ng langit. Kaya sa loob ng sekta, habang dumarami ang bilang ng mga simulasyon, ang iyong alaala ay nagiging mas komplikado. Balikan natin mula simula hanggang sa dulo. Una, si Su Qingshuang ay isang nakatatandang miyembro ng Biluozo. Dahil sa dahilan ng lider ng sekta, siya ay hindi sinasadyang nahawahan ng demonyong enerhiya. Kamakailan lang, siya ay nahulog sa isang masamang lason. Kaya tiyak na isa sa kanila, si Zhao Yuan o Zhao Chengfeng, ay isang traitor. Maaaring pareho silang dalawa, dahil pareho silang mga puppet na ipinadala ng kanilang Panginoon. Pangalawa, ang 3 mga nakatatandang kapatid na babae ay mga mahuhusay na mandirigma ni Su Qingshuang. Lubos na nagtitiwala si Su Qingshuang sa kanila. Hindi posible silang maimpluwensyahan. At pinatunayan mo na pula ang puso mo. Kaya nagkaroon ng malaking pagbabago sa pananaw si Liu Ruyan tungkol sa iyo. Mula sa naunang simulation, ang reaksyon mo nang maalis niya ang puso mo na labis na nagulat.
Hindi na mahirap patunayan ang puntong ito. Palagi ng akala ni Su Qingshuang at ng iba na ikaw ay isang taong may madilim na puso, na naimpluwensyahan na ng Panginoon ng sekta. Sa huli, sa mga konklusyong ito, hindi mahirap mapansin ang isang detalye. Nagsimula si Su Qingshuang na magbago ang pag-ugali sa iyo noong panahon ng Tao Shigong. Tama ba? Ito na ang panahon ng iyong paggising ng dugo. 3 beses na paggising. Ginawa ni Su Qingshuang ang parehong bagay sa lahat ng 3 pagkakataon. Hinarap ang Panginoon. Kung ikaw ay nahawahan ng Panginoon, gisingin ang napaka-espesyal na katawan. Walang dahilan ang punong sekta, na agad na ubusin ang iyong dugo. Ngunit ang lohika ng sanhi at bunga ay baligtad. Ang punong sekta ay nagpapakita ng labis na pagkasabik, na hindi makapaghintay na angkinin ka. Ito ay tiyak na nagpapakita, na hindi ka nahawahan at naging masamang tao. Kaya gumawa ng desisyon si Su Qingshuang, na matapang na harapin ang pinuno ng sekta, at agawin ka. Naku, kaya noong nakaraang simulation, binitbit ako ni Su Qingshuang para takutin lang ako. Hindi niya talaga ako papatayin. Akala ko pa nga ay naiinis ako sa kanya. Diretsong tinapos ang simulation ng padalos-dalos. Humiga ka sa kama at mumiti ng may ginhawa. Sa wakas, naramdaman mo ang tamis pagkatapos ng kapaitan. Kaya ang natitirang kalaban ay isa na lang. Ang pinuno. Nais niyang makuha ang iyong makalangit na katawan. Hindi siya titigil ng basta-basta. Humiga ka sa kama at nagpahinga ng buong gabi. Kinabukasan ng umaga, tinawag ka sa palasyo ng Qixia. Dahil sa kagabi, may pagbabago sa magic aura sa loob ni Su Qingshuang, na nag-iiba. Kung hindi mo mapipigilan bago maghapon, maaaring muling sumiklab. Pagkatapos mong makabalik sa iyong kwarto, gamitin mo ang oras na ito para magpatuloy sa pag-aaral. Ang pinaka nakakagulat sa iyo ay, wala palang naiwan na bakas ng gamot sa loob ng katawan. Hinala mo na ang iyong hunyuan Wuju Immortal Body, ay tila may napakalakas na kakayahan sa pagsipsip at pagproseso. Sa kalaliman ng gabi, dumating ka sa Qixia Hall. Sa loob ng silid ng mga babae, nakita mo si Su Qingshuang. Nakasandal siya sa kama. Bahagyang itinaas ang magagandang mata. Yuan lumapit ka. Medyo nag-aalangan kang lumapit. Ngunit sa realidad, isa ka pa ring batang paslit. Yuan Ngayon, nararamdaman ng guro ang mga marka sa loob ko. Halos hindi na mapigilan. Umupo ka ng maayos. Dumikit sa kama gamit ang mga tuhod. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Nahulog ang scarf sa kanyang kamay. Otomatikong inabot mo ito. Ginagamit mo ba ito para subukin ang iyong disipulo? Iyan ang iniisip mo. Naging itim ang iyong paningin. Parang may isang bagay na biglang hinugot mula sa iyong katawan. Diretsyong nawalan ka ng malay. Kinabukasan, nagising ka sa damuhan. Nakahiga ka sa loob ng iyong bahay. Medyo mahina ang iyong katawan. Matapos maranasan ang mas matinding pagkahilo. Pumunta ka na muli sa palasyo ng Qixia sa 2nd pagkakataon. Mapapahilo ka ng bigla, pero hindi mo inaasahan. Parang naging ibang tao si Su Qingshuang. Ang kanyang mga mata ay naging mapula. Biglang sumugod sa'yo. Hinawakan ang liig mo ng mariin. Ang pakiramdam ng pagkahilo ay sumakop sa buong paligid. Nakakita ka ng isang anino ng mahika sa likod niya. Dinemonize ang guro. Halos masipsip ka na at maging isang tuyong bangkay. Hindi mo na nahintay na iligtas ka ng mga nakatatandang kapatid na babae. Namatay ka na. Tapos na ang simulation. Narito ang mga natanggap mong gantimpala. 6 na antas ng pagsasanay sa ki. Pampabalik ng dugo na regalo ni Liu Ruyan. Nagnakaw ng sutla mula sa guro. May lumitaw na tanong sa isip mo. Nakuhang gantimpala ay tumutukoy sa mga bagay na nakuha sa proseso ng simulasyon. Madali lang itong maunawaan. Pero kailan ka nagnakaw ng scarf? Paninirang puri. Purong paninirang puri. 3 pagpipilian ng natamong gantimpala. Direktang pinili mo ang antas ng lakas. Pagkatapos ng sinabi, sandaling kumilos ang iyong enerhiya sa loob ng katawan. Pagkatapos ay humupa ang pagkabalisa. Nag-alon ng espiritual na lakas sa paligid. Direktang umangat sa ika-6 na antas ng ki cultivation. Nakatanggap ng piraso ng pangyayari. Ang kaligtasan ng maselang 3 senior sister. Ang tiwala ng guro. Ang nawawalang senior brother. Nakumpleto ang mga pangyayari. Agad kang pumasok sa taskbar ng pangyayari para unlock. Ding! Binabati kita, host, sa pagtatapos ng pangyayaring nawawalang senior brother. Maaari kang pumili ng isa mula sa mga sumusunod na opsyon bilang gantimpala. Doble ang bilis ng pagsasanay sa proseso ng simulation. 3. Balik-tanaw sa simulation. 4. Plano ng magandang lalaki. Grabe. Ngayon ay may 4 na pagpipilian na.
May plano pa ng magandang lalaki. Sa unang tingin mo, ang liwanag ay bumagsak sa. Malinaw na. Tungkol sa espesyal na kakayahan ng simulation mismo. Ang prioridad ay palaging pinakamataas. Ang ibang mga pagpipilian ay dagdag lang. Matapang mong pinili ang simulation rewind. Pagkatapos pumili, nasisiyahan ka sa loob mo. At tiningnan muli ang taskbar. Sa bahagi ng madilim na kamay ng perverted na Panginoon. Nagsalita ng listen. Ngayon ay nasa 4 na bahagi na. Malapit nang matapos. Para kontrolin si Su Qingshuang. Magpakatatag ka. Sa pagitan ng mga kilay ay lumitaw ang kaunting lungkot. Iniisip mo ang tungkol sa sarili mo. Bakit ka bigla ang pinatay ni Su Qingshuang? Sa huli, siya ay naging demonyo. Na parang nawala ng bait. Halos naubos ang iyong dugo. Na hindi na maibabalik. Sa katunayan, binigyan mo si Su Qingshuang ng lunas sa lason. Dapat ay unti-unti na siyang bumubuti. Mula sa reaksyon ng mga nakatatandang disipulo sa huli. Bigla siyang nagkagulo. At sa mga naunang pagkakataon, walang nangyari. Bakit sa huli ay nagkaproblema? Upang maiwasan ang pagsipsip sa iyo ng guro. Nagpa siya kang ipagpatuloy ang pagsasanay. Pareho lang ng proseso noong nakaraang beses. Si Liu Ruyan ang nag-aalaga sa iyo na nasaktan. Ngayon, hindi ka na nagtatanong tungkol sa Panginoon. Sa halip, itinuro mo ang tanong sa Mr. Mula kay Liu Ruyan, nalaman mo na ang pagtanggal ng lason ay kailangang hatiin sa 3 hakbang. Unang hakbang, gamitin ang pangunahing lakas upang i-seal ang panlabas na bakas ng demonyong enerhiya. Ikalawang hakbang, opisyal na sumipsip ng tatak ng demonyo. Ikatlong hakbang, linisin ang katawan na matagal nang kinain ang tatak ng demonyo. Sa ganitong paraan, opisyal na itong matatapos. Nakikinig sa parehong mga salita tulad ng sa huling simulation. Nakatiklop ang iyong noo. Sinubukan mong magtanong. Sinasabi ko kung sakali. Kung sakaling umabot na sa ikatlong hakbang ng pagtanggal ng mga nabubulok, ano ang gagawin sa estado ng pagkabaliw? Nagtaka si Liu Ruyan. At nagtanong, kapatid na lalaki, hindi valid ang iyong kung sakali. Nawala na ang pangalawang yugto ng marka ng demonyo. Paano biglang magiging demonyo? Umiti ka. Nagbigay ka ng dahilan. Hindi ba't nag-aalala lang ako? Kailangan nating isipin ang mga hindi inaasahang sitwasyon. Ano ang gagawin kung talagang mangyari ito? Si Liu Ruyan ay isang alchemist. Hindi ito mahirap para sa kanya. Matapos mag-isip ng kaunti, dahan-dahan niyang sinabi. Kapatid na disipulo, kung talagang mangyari ang ganitong sitwasyon, ibig sabihin nito ay pangalawa. Maaaring hindi matagumpay ang pag-alis ng lason at may natira. O maaaring may ibang puwersa na nagkukubli at gumagawa ng masama. Matapos umalis ng ikatlong nakatatandang disipulo. Nalilito ka. Hindi ba matagumpay ang pagtanggal ng lason kaya may natira? Hindi ito possible. Si Su Qingshuang ba ay kasing tanga na hindi alam kung nalinis ba talaga ang lason sa katawan? Maraming pagdududa sa puso mo. Kaya nagpa siya kang personal na suriin. Habang nilalapatan ng luna si Su Qingshuang. Sa ikalawang gabi, dumating sa silid ng mga babae sa Kidyan. Ipinakita ni Su Qingshuang na umupo ka. Ngunit tumanggi ka sa pamamagitan ng pag-iling. Guro, dahil kailangan nyo ng tulong ng inyong disipulo para alisin ang lason. Maaari bang bigyan nyo ng pagkakataon ang inyong disipulo? Ikaw ang bibigyang pagkakataon. Guro, isipin nyo munang mabuti. Kailangan mong kunin ang orihinal na katawan ng disipulo. Bakit hindi? Bakit hindi mo ito matutunaw ng mag-isa? Ngunit si Yuan, alam mo ba kung paano ipasa ang orihinal na katawan? Tanong ni Su Qingshuang na may pagdududa. Mukha kang nag-aalangan. Alam ko ng kaunti. Matapos mag-isip si Su Qingshuang. Nagdesisyon pa rin siyang subukan mo. Umupo ka sa kama. Umupo si Su Qingshuang sa harap mo. Dahan-dahang itinaas ang kanang kamay. Kasabay nito, itinaas mo ang kaliwang kamay. Magkatapat ang mga palad. Pinapagana mo ang iyong enerhiyang panloob. Ipadala ang pinagmulan ng katawan ng isang Diyos sa kabilang panig. Ang mahina ay nagsusupply ng pinagmulan sa malakas. Para itong pag-akyat laban sa agos. Napakababa ng kahusayan. Bahagyang nagbuntong hininga si Su Qingshuang. Malinaw na hindi siya masaya. Ngunit sa proseso ng pakikipag-ugnayan ng pinagmulan. Magagawa mong matuklasan at maramdaman ito. Nakikita mo ba ang itim na marka na kanyang inilagay? Na kumakalat na sa laman at mga ugat. Na pinipigilan ng isang puwersa. Sa huli, medyo naiinis si Su Qingshuang. At nagsalita, Yuan masyadong mababa ang antas mo. Hayaan na lang akong gawin ito. Bigla kang nawala sa paningin. At muling nablangko. Pagkatapos ng 3 araw na pahinga, sinunod mo ang guro sa paghati ng 2 yugto ng pagtanggal ng laso. Humingi ka kay Su Qingshuang ng kaunting oras. Walang magawa si Su Qingshuang at pumayag. Matapos ang isang pagsusuri, napansin mo na pagkatapos ng huling pagtanggal ng laso,
Malinaw ang bakas, medyo lumiit na ang kulay. Pero ang ikagulat mo ay, habang tinatanggal ang bakas, bigla namang kumorong ang malapit na meridian. Kasabay ng mahina na pag-urong. Baka ito ay isang insekto. Handa ka nang magsalita. Pero si Su Qingshuang ay nagpakita na naman ng kaunting inis. Aktibong puwersa. Isang hampas lang nawalan ka ng malay. Sa ikatlong araw ng magising. Napakahina ng iyong katawan. Wala kang magawa para sa sarili mo. Agad mong hinanap ang nakatatandang kapatid na babae. Kapatid, kailangan mo akong dalhin sa master. Kung hindi, delikado ang guro. Nagmamadali ka at nagbibiro. Sa wakas, si Shen Ruoking ay nagpasya. Sumama siya sa iyo patungong Qixia Hall. Yuan King ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Hindi ba pwedeng hintayin na lang na makalabas ako? Hindi mo iniintindi ang iyong panghihina. Agad mong sinabi ng buo ang iyong natuklasan. At hinulaan na ito ay dulot ng nilutong elixir. Naging seryoso ang mukha ni Su Qingshuang. Yuan alam ko na, anak. Pumunta ka na at magpahinga ng maayos. Boss, tinawag mo si third sister at ang iba pa. Ipinadala ka pa balik sa sarili mong kwarto. Sa wakas, nakahinga ka ng maluwag. Nagpahinga ka ng 2 araw. Sa panahong iyon, hindi mo makita ang mga senior sisters. Hanggang sa umaga ng ikatlong araw. Nakita ka ni senior sister. Sama-sama tayong pumunta kay Su Qingshuang. Yuan talagang nakagawa ka ng malaking kabutihan ngayon. Sa akin, tunay ngang may bulate sa loob ng katawan ko. At saka, ito ay isang gutom na bulete. Gutom na bulet. Nagaantay ka lang ng nakatungo. Ipinaliwanag ni Liu Ruyan na may salita. Ang uod na sumisipsip sa puso ay isang uri ng uod na lason. Na dumikit sa mga ugat ng isang tagapagpaunlad. Unti-unting lumalapit sa puso. Kapag ito ay nagtagumpay, ito ay maninirahan sa loob ng puso. At tuluyang magpapasama sa tao. Para mas madaling maintindihan kung ang tatak ng enerhiya ng guro ay matanggal. At umakyat. Nang marinig ito, nagpakita ka ng isang anyo na parang naisipan mo ito. Talagang mga uod ng kulam. Kaya nga, ang mga marka ng demonyo ay lumikha ng daanan ng puso. Sa halip ay humarang sa daan ng uod na kumakain ng puso. Ito ang makakapagpaliwanag sa malaking. Biglang magpapakita si Su Qingshuang ng matinding demonyong lakas. Kaya, Master, naayos na ba ang pag-iyak ng heart-eating worm? Sa harap ng iyong tanong, bahagyang tumango si Su Qingshuang. Ang heart-eating worm ay malalim nang pumasok sa puso. Hindi mapatay gamit ang gamot. Kahit pilitin pa nating patayin, magsasakripisyo rin ng 800. Ibig sabihin, ang natitirang pagkabulok ng guro ngayon ay nakikipanatili ng isang balanse sa mga insekto ng puso. Wala bang kahit isang solusyon? Hindi mo mapigilan. Si Liu Ruyan ay may seryosong anyo. At nagsalita, isang paraan lang ang meron. Gamitin ang bulate laban sa bulete. Pilitin itong lumabas. Ang mahirap dito, ang kalaban ng gutom na bulate ay ang kambal na bulate ng pag-ibig. Pero kailangan ito ng 2 tao na magtulungan. Kambal na bulate ng pag-ibig. Ibig sabihin, 2 bulate ng pag-ibig. Ipinapasok sa katawan ng isang lalaki at isang babae ng hiwalay. Dahil ang subing parasito ay nagnanais na lumipat sa kabilang panig. Kaya't sila ay nagtatanim sa loob ng kanilang mga host ng kapaligiran na pwedeng terhan. Kapag may ibang kakaibang insekto na napansin, tinitingnan nila ito bilang isang mananakop at inaatake. Pinapatay nila ito. Pero may isang kondisyon dito. Si Liu Ruyan ay napahinto sandali. Ang paglipat ng kambal na pagmamahal na insekto. Hindi lang basta-basta sa 2 tao na magpapakain lang ng insekto. Dapat ay magkaparehong mag-asawa sila. Bukod pa rito, may isang panganib. Kapag ang insekto ng pagmamahal sa anak ay kumalat sa loob ng katawan ng isa sa kanila, hindi agad ito naalis. Hindi ito gaanong mapanganib kaysa sa mga kumakain ng puso. Napalingon ka ng bahagya. Nang may pag-asa, nagsalita ka. Sa ngayon, ako lang mag-isa sa Falling Sunset Peak na lalaki na cultivator. Kaya ko ito. Junior brother. Hindi mo naiintindihan ang pangunahing punto. Ang kasalukuyang problema ay, ate, hindi ko alam. Paano tatanggalin ang twin poison mula sa katawan? Kung hindi ito tatanggalin, anong pinagkaiba sa pag-aalaga ng bagong poison? Nung narinig ko iyon, umiti ka. Master, parang nakalimutan ninyo na ako ay may katawan ng isang diwata. Sa totoo lang, ang aking katawan ay kayang tunawin ang lahat ng dumi. Kahit ang mga bulete ay maaari kong gawing sustansya. Guro, sobrang gusto kitang iligtas. Sobrang gusto kong umunlad. Si Su Qingshuang ay bahagyang nakakunot ang noo. May bahagyang pamumula sa kanyang pisngi. May kaunting pagtutol. Gemini Charm. Talagang isa itong karaniwang paraan ng pag-aalis ng sakit sa sinaunang medisina. Ngunit ngayon, ikaw na lamang ang lalaki sa Luoxia Peak. Tinitingnan ka ni Shen Ruoking.
Medyo komplikado ang tingin mo. Dahan-dahang nagtanong. Kapatid sa paaralan. Ang ibig mong sabihin. Nasa loob ng katawan mo ang Ziking-gu. Dagdag mo pa. Hindi ito immune sa negatibong pinsala. Kundi talaga namang walang anumang pinsala. Sa mga nakaraang araw, naisip ko na ang aking kalagayan. Sa huli, medyo nag-alinlangan pa rin si Su Qingshuang. Maganda pa rin ang itsura mo. Sa mga lalaki na cultivator, masasabi mong, isa ka sa pinakamahalaga. Na hindi matutumbasan ng pangkaraniwang kalagayan. Hindi mapapahamak si Su Qingshuang. Tungkol sa puri, malapit na ang buhay na mawala. Kailangan talagang pumili kung pumasok ang mga insekto sa puso. Maaari pang maging damit pangkasal ng iba. Sa ganitong sitwasyon, mukhang wala ng ibang daan ang guro. Tumibay ang tingin ni Su Qingshuang. Dahan-dahan kang nilingon. Masyado kang mababa ang antas. Kahit na kayang lunukin ng katawan ng isang immortal ang bulate ng pagsasanay, may mga nakatagong panganib pa rin. Dahil sobra ang agwat ng ating mga antas. Kapag nagka-imbalance ang yin at yang, maaaring mamatay ka dahil sa pagsabog ng katawan. Gusto mo pa ba? Natural na naiintindihan mo ang malaking agwat ng antas at ang panganib ng sabayang pagsasanay. Ngunit ang ganitong mahalagang pagkakataon para palalimin ang relasyon ng guro at estudyante. Ubo, ay isang napakahalagang pagkakataon para iligtas ang buhay. Kapag nawala ito, wala nang kapalit. Kapag lahat ay handa na, dumating ka sa silid ng Qian. Isara ang mga mata. Hindi kita pinapayagang buksan ang mga mata. Hindi ka pwedeng bumukas. Naiintindihan mo. Malamig ang tono ni Su Qingshuang. Maaari ka lamang tumango tulad ng sisiw na kumakain ng bigas. Nakasalampak ka sa gilid ng kama. Nakikinig sa tunog ng paghubad ni Su Qingshuang. Hindi mo mapigilang dahan-dahang buksan ang iyong mga mata. Sa isang iglap, nakatigil ka sa iyong pwesto. Dahil ang kay Su Qingshuang ay ganap ng pula. Sa susunod na segundo, para siyang nawala ng katinuan. Diretso siyang tumalon sa'yo. At kumagat sa lig mo. Dito mo lang napagtanto na ang tao sa harap mo ay hindi si Su Qingshuang, kundi isang taong kahawig niya. Sa gitna ng pangangailangan, agad mong pinagana ang simulation rewind, bago ang siyadyan. Nakatayo ka sa sariling kwarto, humihingal. Lubos ang pagkabigla sa puso mo. Anong nangyari? Hindi ba iyon si Su Qingshuang? Ang mukha niya, mas kahawig pa ang punong maestro. Nakatayo kang litong-lito sa lugar. Medyo natatakot kang direktang pumunta sa Qixia Hall. Bumalik ka at hanapin ang nakatatandang kapatid. Dumating ka sa tahanan ng nakatatandang kapatid. Nakatayo ka sa labas ng bakuran at sumisigaw. Nang akala mo ay wala si Shen Ruoqing. At handa ka nang umalis, lumitaw siya sa likuran mo. Nang makita mo ang nakatatandang kapatid, agaran mong hiniling na samahan kanya sa Qixia Hall. Sa wakas, si Shen Ruoqing ay may isang anyo ng pagkainip. Sumama sa iyo. Ngunit hindi siya pumasok sa silid. Pinaalis ka na mag-isa. Patuloy na pinapapikit ka ng guro. Ngunit sa pagkakataong ito, nag-ingat ka. Pinikit mo ang mga mata mo na parang isang siwang. Nakita mong malinaw ang lahat sa harap mo. Nagulat kang napansin na unti-unting nagiging pula ang kanyang mga mata. Ang kaluskos na iyon ay hindi dahil sa pagbibihis, kundi nagmumula sa loob niya. Parang tunog ng mga kasukasuan ng isang puppet na gumagalaw. Sumugod siya sa'yo. Nakalikha ka ng mabilis. At sumigaw ng tulong. Umalis si Qinhuang na paikot-ikot sa haligi. Ikaw ay nagpakitang gilas sa loob ng palasyo, umiikot si Qinhuang sa haligi. Umalis si Qinhuang na paikot-ikot sa haligi. Ikaw ay nagpakitang gilas sa loob ng palasyo, umiikot si Qinhuang sa haligi. Umalis si Qinhuang na paikot-ikot sa haligi. Ikaw ay nagpakitang gilas sa loob ng palasyo, umiikot si Qinhuang sa haligi. Pero naghintay ka ng matagal. Hindi pa rin dumating si Daishai. Sa oras na mamatay ka sa kagat, ikaw ay muling nagsagawa ng simulation ng pagbabalik. Bumalik ka muli sa bago ang simula. Naupo sa lugar at naaalala ang mga detalye kanina. Maaaring matiyak, mula sa simula pa lang, si Su Qingshuang ay peke. Tungkol naman kung siya ang Panginoon, mahirap sabihin. Kahit na magkamukha ang mukha, pero malinaw ang katawan niya. Tungkol kay Big Sister, kakaiba rin ang kanyang pagganap. Hindi siya nagdalawang isip na saktan ang dati niyang kaibigan. Nang siya ay inatake, parang naglaho na lang siya sa hangin. Ngayon, magpapalit ka na ng tao. Simula kay Third Sister Liu Ruyan. Dahil ito ay para sa aking master na alisin ang kulam. Kailangan munang ilabas ang kulam na insekto. Pumunta ka sa kanang bahagi ng bakuran. Tumayo sa harap ng pintuan at sumigaw. Bukas ang pintuan. Kaibigan kong disipulo, may problema ka ba? Sa oras na ito, dapat kang pumunta sa kuweba, siguro tinanggal na ni master ang lason. Sabi ni Liu Ruyan, nakanganga ka na naman. Bakit parang ganito ang lahat?
Sister, nakalimutan mo na ba? Kailangan nating alisin ang sumpa kay Master. Napansin mo na may mali. Ngayon, si Liu Ruyan. Mukhang parang wala talagang paghahanda para sa Twin Love Curse. Humiling ka sa kanya na sumama sa'yo upang makilala ang guro. Pagdating sa Kixia Hall, nagpumilit siyang pumasok ka mag-isa. Lumiko ka at tumingin sa kanya, na may malamig na ngiti. Mahal na Panginoon ng sekta. Gusto mo talagang magbihis-bihisan, ha? Akala mo ba'y tanga ako? Biglang nagbago ang mukha ni Liu Ruyan. Nagsimula itong magbago. Unti-unting naging anyo ng Panginoon. Ang pulang mga mata ay nakatuon sa iyo. Sugod ito sa iyo. Nanginig ang puso mo. Agad na nagsimula ng simulated na pagbabalik. Nasa loob ka na naman ng bakuran. Tama nga ang hula ko. Lahat sila ay iisang tao lang ang nagkukunwari. Pero nasaan ang tunay na master at mga senior sister ko? Tila ako lang ang pumasok at ako lang ang maa-attack. Dahil gusto nilang agawin ang aking pinagmulan. Bakit hindi na lang sila direktang sumugod? Bakit kailangan kumilos sa loob ng tahanan ng pahingahan? Dahan-dahang pakinggan ang paligid. Matyagang maramdaman ang espiritu sa paligid. Parang naging manipis ito. Bigla mong napagtanto na maaaring nailipat ka na. Pangalawang simulasyon ng pagbalik. Sa pagkakataong ito, ibinalik mo ang oras sa pagkatapos ng pag-uusap kasama ang guro at iba pa. Hindi ka bumalik sa iyong sariling bakuran, kundi humiling ka sa nakatatandang kapatid na babae na tanggapin ka upang makapag-ensayo ka sa kanyang bakuran. Bagaman hindi naintindihan ni Shenru Oking kung bakit, sumang-ayon pa rin siya. Nagsasanay ka sa pag-ensayo ng espiritu sa bakuran ng nakatatandang kapatid na babae. Unti-unti, napapansin mong bumababa ang konsentrasyon ng espiritu. Nararamdaman mong may mali. Pagbukas ng mga mata, biglang naging madilim ang paligid. Parang inalis ka mula rito. Nang muling bumukas ang mata, nakaupo nang nakaluhod sa loob. Panatilihin ang parehong posisyon. Ngunit tiyak na tiyak ka, na ikaw ay biglang nahila. Masyadong labag sa kalikasan ang paraan ng pinuno. Diretso ka lang niyang kinuha. Dahil ito ay tiyak na para sa akin. Kaya gusto kong makita, na hindi ako pupunta sa Kixia Hall. Ano nang magagawa mo sa akin? Umupo ka lang nang nakross ang mga paa, at ipagpatuloy ang pagsasanay ng nakapikit. Sa wakas, parang hindi na makapaghintay. Ang nagpapanggap na nakatatandang kapatid na babae ay pumasok, at pinapabilis kang pumunta para alisin ang laso ng guro. Ginamit ang dahilan para makaiwas. Mukhang nakatayo si Shen Ruking sa lugar niya. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Tahimik na umatras pabalik sa loob ng pinto. Makalipas ang 40 minuto, isang boses ang narinig mula sa labas ng hardin. Bumukas ang iyong mga mata. Makikita mong ang ikalawang senior sister ay tumatawag sa iyo mula sa labas. Kaibigan, bakit ka pa rin nag-aalangan? Patuloy mo pa ring pinapalampas ang oras. Lalo pang sumama ang mukha ni Shuang Hanyu. Hindi nagtagal. Nawala siya. Ngunit hindi rin nagtagal. Muling lumitaw bilang si Liu Ruyan. At nagmura. Kapatid na guro, ano bang pinaggagawa mo? Pinapahintay mo ba ang guro sa Kaiding? Nakatayo ka lang dyan, na walang ginagawa. Ngayon, kahit mata mo hindi mo binubuksan. Wala kang sinasabi. Mukhang wala silang magawa sa'yo. Isang malamig na buntong hininga. Pakiramdam mo ay umalis na siya. Kakatapos mo lang huminga ng maluwag. Narinig mo ang tinig ni Su Qingshuang. Yuan hindi mo ba gustong iligtas ang iyong guro? Buksan mo ang iyong mga mata. Tumingin sa Su Qingshuang na nasa 10 hakbang ang layo. Sa wakas ay napangiti ka. Tumayo ka at sinabi, "Siyempre, ililigtas kita. Ikaw ang aking guro. Paano ko hindi ka ililigtas? Sige, tara na. Huwag muna. Bakit kailangang pumunta sa palasyo ng Kixia? Mukhang ayos dito. Kahit na sino pa, pamilya pa rin natin. Walang problema na makita tayo. Magpakasaya. Rebelde. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Impostor na si Su Qing." Medyo nagbago na ang boses niya. Hindi mo na balak magpanggap pa. Diretso na tayong mag-usap. Sige na nga. Agad kong nakita na hindi ka tao. Mahal na Ginoo. Huwag ka nang magpanggap. Gusto mo akong lokohin para pumunta sa Kixia Hall. Kung hindi, wala kang paraan para patayin ako. Di ba? Biglang naging madilim ang mukha ni Su Qingshuang. Unti-unting naging mapula ang mga mata. Matapang na nakatitig sa iyo. Pero sa halip, umiti siya. Unti-unting nagbago ang mukha niya at naging mukha ng Panginoon. Lahat ng katawan niya ay nagsimulang lumaki. Parang pilit na nais kang patayin. Sa sandaling iyon, isang malamig na sigaw ang umalingaw-ngaw. Kinilig! Huwag mong saktan ang aking mga tagasunod. Umalis ka na. Isang malaking kamay ang biglang lumitaw sa ere. Hinawakan ka at itinaas. Direktang tinanggal ka mula sa iyong pagkakakilanlan. Hindi ka pa rin makapaniwala. Bumalik ka sa bakuran ng senior sister. Mahigpit mong kapit ang braso ni Su Qingshuang nang hindi bumibitaw. Biglang nawala siya. Nakaligtas ka.
Pakiramdam mo ay nakahinga ka ng maluwag. Nakahinga ka ng maluwag. Sa huli, nalaman mo mula sa labi ng master. Sa kamay ni Panginoon Kinmuhan. Maaaring isama ang tao. Ayon sa pamamaraan ng nagpatupad. Ang Xisya Hall ay magiging lugar mo ng pagpatay. Kung papasok ka, walang pag-asa na makakaligtas. Matapos mapawi ang usapin na ito, ipinasok na sa plano ang pagpapalaya sa espiritu sa master. Sa araw na ito, Yaoruyan ay niyayakap si Z papasok sa kwarto. Nagsalita siya. Master. Disciples. Ang twin spirit bug na pumasok sa katawan ay kailangang mag-adjust muna. Maaaring makaramdam ng matinding hindi komportable. Kailangang tiisin mo. Kapag nawala na ang hindi komportable sa loob ninyong dalawa, maaari na kayong magsimula sa pagsasanay. Si Liu Ruyan ay may mapanuksong pag-angat ng kilay sa iyo. Parang nagbibigay siya ng suporta. Ang malamig na mukha ni Su Qingshuang ay nagkaroon ng pamumula. Ngunit nagsalita pa rin siya. Yuan hindi mo kayang hawakan ito. Pumikit ka at humiga. Hayaan mo akong gawin ito. Sumunod kang humiga sa kama. At agad kang tinakpan ng panyo ni Su Qing. Naramdaman mo ang kawalan ng magawa. Ang tunay na lalaki ay isinilang sa mundo. Hindi maaaring matagal na manatili sa ilalim ng iba. Matagumpay mong natulungan ang guro na maalis ang lason. Ngunit mas nakakaubos din ito ng mas maraming pinagmulan. Naduling siya. Dahil sa sobrang tagal ng koma. Matatapos na ang simulation mo. Narito ang mga gantimpala. Rekuperasyon sa ikapitong antas ng Qi cultivation. Insekto sa puso. Sukob ng master. 4. Ang bote ng gamot ng ikatlong kapatid na babae. Nagulat ka, ano? Dapat mong malaman na itong bagay na ito. Kahit ang mga malalakas sa yugto ng sanggol, ay hirap itong mapansin, at napakahirap pa nitong alisin. Ipinapakita nito kung gaano ito kapangyarihan. Pipiliin ko ang uod na sumisipsip ng puso. Ding! Binabati kita, nakuha mo ang isang uod na sumisipsip ng puso. Kasama ang libreng tula na ang aking pakikibaka. Isang asul na liwanag ang kumislap, at bumagsak sa iyong palad. Kasabay nito, sumagi sa iyong isipan. Ang nilalaman ng tula na ang aking pakikibaka. Nasa gitna ng lamig ng hangin, nag-iisa at lugmo. Sandali, bakit parang may mali? Ito ba ay kwento ng pakikibaka ng isang Diyos? Ngunit hindi mo na kailangang mag-alala. Ang pinaka nakapagpapasigla sa iyo ngayon ay direktang pagbibigay ng karanasan. Isang ngiti ng kasiyahan ang lumitaw sa iyong mukha. Matapos magbasa ng isang incantation. Ang heart-eating bug ay pumasok sa iyong tainga. Ngayon, tingnan natin kung ano ang mga piraso ng kaganapan. Itinaas mo ang iyong mga mata at muling tumingin sa system panel. Nakuha ang mga piraso ng kaganapan. Tiwala ng guro. Pagsasakdal ng sakit ng ikatlong nakatatandang kapatid na babae. 3. Ang lambing ng nakatatandang kapatid na babae. 4. Pagsubok ng guro. 5. Unang gabi ng guro. Nakikita ang nalalapit na pagkumpleto ng unang gabi. Anong gantimpala? Tumayo ka sa lugar mo at huminga ng malalim. Ngayon ay dapat sundan na ang simulated na ruta. Lahat ay ayon sa plano. Hindi nagtagal matapos kang umalis. Lumabas si Senior Sister Shen Ruoking mula sa hulihan. King ano ang palagay mo? Guro. Sa tingin ko, tapat si Junior Brother Yuan. Hindi siya parang taong madiskarte. Nga. Nagulat din ako. Talagang handa siyang mamatay para sa akin. Kung hindi ko siya pipigilan, siguradong pupuksain niya ang mga mata niya. Kaya, guro, ipagpapatuloy mo pa ba ang pagsubok? Si Su Qingshuang ay medyo nag-aatubili. Sa totoo lang, sa ganitong sitwasyon, hindi niya alam kung paano maghukay ng tanong. Patuloy siyang nag-iisip ng malalim. At napadpad sa usapan tungkol sa Panginoon. Mistress, paulit-ulit na sinasaktan ka ng Panginoon. Paano mo mapapayag na palagi na lang siyang magdusa? Sa kasalukuyan, ang aking katawan ay pinapahirapan pa rin ang demonyong lason. Pakikipaglaban kay Kinmuhan ay magdudulot lang ng mas malaking pinsala sa amin. Kung ang demonic sect ay umatak, di ba't mapipilitan tayong mahuli ng buhay? Si Su Qingshuang ay hindi pa rin aalis sa Biluozo. Dahil may mga kalaban sa labas na nakatingin ng masama. Ang kalikasan ay puno rin ng panganib. Habang nagsasalita ang dalawang tao. Narinig ang nagmamadaling tinig ni Liu Ruyan. Hindi maganda, ate. Nasugatan at nawalan ka ng malay. Nang dumating sina Su Qingshuang, inaasikaso ni Liu Ruyan ang sugat mo sa dibdib. Habang wala kang malay. Nang makita ang dalawa, medyo nag-alala si Liu Ruyan. Sobrang excited pa rin. Master. Sister. Alam niyo bang nakita ko? Pula. Pula ang puso ng junior brother ko. Isa siyang normal na cultivator. Walang senyales na naimpluwensyahan. Nang marinig ito, bahagyang lumiit ang mga mata ni Su Qingshuang.
Totoo ba ang sinabi mo? Guro, paano kita lolokohin? Lumapit sa akin ang kapatid na lalaki. At tinanong kung bakit itim ang puso ng buwan nila Zhou Chengfeng. Sinabi ko sa kanya ang nangyari. Tapos tinakot-takot siya. Tinanong kung itim ba ang puso niya. Pero siya parang hindi na nagpaalam, kinuha ang kutsilyo ko. At pinilas ang dibdib niya para ipakita sa akin. Sa totoo lang, sigurado ako na hindi siya nahawaan ng Pangulo ng Samahan. Mahinang sabi ni Su Qingshuang, kung ganito na, hindi na kailangan pang subukan pa. Tumingin si Su Qingshuang sayo. Sabi niya ng banayad, pangatlo, dahil nagsimula ito dahil sayo. Kaya alagaan mo siya ng maayos. Hanggang sa magising siya. Kapag nagising ka na, lahat ay mananatiling pareho. Mabilis. Dahil alam mo ang ilang medisina. Sinabi sa iyo ng ikatlong senior sister ang ilan. Na impormasyon na hindi lumabas sa simulation. Ang guro ay nasugatan habang nasa paligid ng pugad. Ang mga inaalagaan ng lider ng mga uod ng puso. Siguradong may isa. Pagdating sa silid ng guro, kinuha ni Liu Ruyan ang isang itim na maliit na uod. Nagtipon siya ng ulap sa kamay at inangat ito. Inabot ito sa tabi ng iyong bibig. Para kainin mo. Hindi ka nag-atubili. Bukas ang bibig, diretso mong nilunok. Si Su Qingshuang ay sumusunod din. Bago umalis si Liu Ruyan, ay nagbigay pa rin sa iyo ng masamang tingin. Si Su Qingshuang ay dahan-dahang nagpamalas ng isang pumutok na daliri. At biglang naging madilim ang buong silid. Malalaman mo, na para sa kanya, ito ay isang bagay na kailangan niyang gawin para sa sariling kaligtasan. Yuan hindi mo kaya. Pumikit ka at humiga ng maayos. Hayaan mo akong gawin.